Hoy, gwapo, may kotse at bahay ka ba? Mayroon akong lupa sa probinsya at iyan ang kotse ko doon. Isang probinsyano na walang kotse o bahay, bakit ka pa nag-blind date? Kaya pala magiging single ka forever. Ako, Binata? May iba pa bang requirements para sa kasintahan? ma'am, mukha kang napakabata. Ang anak mo ay malamang menor de edad, di ba? Hindi pwede ang menor de edad. Kung sa tingin mo ay sapat akong bata, hayaan mo si tita na maging kasintahan mo. Tita, may mga gagawin ako. Sige na. Tatay, talagang tumatanggi ako sa arranged marriage. Pakasalan si Chen Zizo, ang babaero na laging nagloloko. Kung pipilitin mo ako, hindi na ako uuwi. Jiang Yuron, ikaw ay aking fiancé. Bakit ka nagtatago sa likod ko at may ibang lalaki na pogi sa tabi? Hindi. Pare, Chen Zizo, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Kung hindi ako dumating, matutulog ka ba kasama ang poging lalaki ngayong gabi? Una, hindi ako pumayag sa arranged marriage sa iyo. Pangalawa, nagkaroon ako ng matagumpay na blind date kay Li Feng. At ako na ngayon ang kanyang kasintahan. ano bang sinasabi mo? Ano? Hindi ba ako sapat para sa iyo? Hindi naman na hindi ka sapat. Ako ang hindi sapat para sa iyo. Ikaw na probinsyano, syempre hindi ka sapat. Akala ko pogi ka lang, pero isa ka lang pulubing tindero. Sino ang tinatawag mong pulubi? Sige, wag na nating sayangin ang oras sa kanya. Uuwi ako sa inyo ngayon din. Tara na. Para lang guluhin ka. Euro. Tumigil ka dyan, Euro. Jiang Euro, lumabas ka ng kotse. Lumabas. Brat, kung magmaneho ka, babagsakin ko ang kotse mo. Babagsakin ang kotse ko? Hoy. Jiang Euro, tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang ituloy ang ganitong acting. Attention! Umuwi na ang binata. Lahat, itago ang yaman niya. Bili. Mahal, bilis. Itago mo ang bag mo. Tito Wu, bilisan mo at itago ang kotse mo para hindi mahalata. Chairman, nag-uwi ang binata ng magandang babae galing sa syudad. Maganda? Sigurado ka? Oh. Ang batang iyon, Ang galing! Xiaofeng, ngayong pagkakataon, sa wakas ay naintindihan niya. tumpak. Tama. Mabilis na maghanda ng hapunan. Tandaan, simple lang ang mga sangkap. At hindi magarbo, pero hindi rin dapat masyadong simple. Oh. Sige, umalis na. Ano pang hinihintay mo? Maglinis. Kuya niyo? Ate niyo? Bumalik. Ito ang bahay namin. Jiang Euro, tumigil ka dyan. Li Feng, akala ko ikaw ay isang sales na walang pera, pero ganito ka pala kahirap. Anong pakialam mo? Hindi ka welcome dito. Jiang Euro. Ang lugar na ito ay liblib at mahirap, tingnan mo kung gaano ito karumi at mabaho. Iminumungkahi ko na bumalik ka sa akin at magpakasal agad, o pagsisisihan mo. Si Xiaofeng ang boyfriend ko ngayon. Ang bahay niya ay bahay ko. Kahit ano pa ang itsura nito, hindi ako mag-iisip. Tara na. Ikaw? Jiang Euro, masaya ka ba sa pagpapanggap mo? Sige. Sasabayan kita. Pusta ako. Tiyak kung hindi ka mananatili dito ng higit sa 10 minuto. Ma, pa, nakauwi na kami. Xiaofeng, Hi, tita. Hi, tito. Ako si Jiang Euro, kasintahan ni Xiaofeng. Xiaoro, ang ganda mo. Ang swerte ng Xiaofeng natin. Nambobola kayo, tita. Pinsan. Ito ang pinsan ko. Hi, pinsan. Wait. Mukha kang. Si Liang Wenwen, ang CEO ng Li Group, di ba?
Anong CEO? Taga, Lee. Pamilya Baryo ang pinsan ko. Sabay kaming lumaki. Paano siya magiging CEO? Talaga? Oo. Kung CEO ako, matagal na sana kaming lumipat. Tama. Makatuwiran iyan. Huwag lang tumayo diyan. Pumasok na tayo at mag-usap. Tara, sa loob. Uy, kuya niyo, ate niyo, may intruder. Palayasin ninyo siya. Opo. Oo. Maupo muna kayo at magpahinga. Malapit ng handa ang hapunan. Xiaoro, maging komportable ka. Ituring mo itong parang sarili mong bahay. Salamat, tita. Maupo kayo at magkwentuhan. Umupo at mag-usap. Maupo ka. Talaga bang magiging nobya kita? Hanggat hindi ko kailangang pakasalan ang gago na si Chen Zizu. Saka ako talaga magiging nobya mo. Hindi basta-basta si Chen Zizu. Anong dapat katakutan? Kasama mo ako. Uy. Lalaki ka ba o hindi? Natatakot ka na. Sinong may sabi? Sige, pupunta ako at palayasin siya ngayon din. Hindi pa umaalis? Umalis ka dito. Hindi ko na kailangan palayasin siya. Tumakas siya ng mag-isa. Hindi iyon sapat. Kailangan kita makipag-usap sa tatay ko. Hanggat tuluyan ng sumuko ang tatay ko kay Chen Zizu, ako na talaga ang nobya mo. Harapin ang tatay mo. Dutu. Baka wag na lang. Sige, kung hindi mo ako tutulungan, ako ay sasabihin sa mga magulang mo na buntis ako sa anak mo. Huwag kang magkalat. Sige, tutulungan kita. Wow, ang sofa ng pamilya mo at itong mga kasangkapan ay mukhang napakamahal. Mukhang dekalidad na kahoy. Gawa lahat ng karpintero sa aming nayon, gamit ang mga puno mula sa bundok sa likod. Bundok sa likod. Parang hindi available sa bansa ang ganitong kahoy. Malamang nagkakamali ka. Ito. Ang pinturang ito ay viewing the waterfall at Mount Lu ni Tangboho. Nagkakahalaga ito ng 4 bilyon. Saan nanggaling ito? 4 na bilyong dolyar. Ang mga painting na ito ay maaaring nagkakahalaga ng 40 dolyar kung ganoon. Ito ay mga peking binili ng pinsan ko sa isang palengke ng segunda mano. Sa isang palengke ng segunda mano? Ang galing ng pagkakagawa, napakadetalyado. Uy, Xiaoro. Nanay, okay ka lang ba? Tita, Okay lang ako. Medyo nahihilo lang. Siguro dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Mahal, anong problema? Ako. Xiaoro. Tulungan mo si tita na pumunta sa kwarto at magpahinga sandali. Magpahinga ka. Magpahinga muna. Maginhawa ka. Umupo ka. wow, ang upuan na ito ay gawa sa rosewood. Rosewood? Uwa. Ang linya at ang kinis, ito ay tiyak na rosewood. Para makagawa ng upuan na ganito, aabot ng hindi pababa sa 5 milyong dolyar. 5 milyon? Imposible. Ang mga upuan na ito ay binili ng pinsan ko sa isang segunda manong pamilihan sa halagang 500 dolyar. Ay, handa na ang hapunan. Salamat, tita. Umupo. Uy, meron din ako nito sa bahay. Ito ay isang napakabihirang mangkok na dragon blood glaze. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 70,000 dolyar.
Paano naman kayo nagkaroon nito? 70,000 dolyar bawat isa? Hindi. Kung naaalala ko, binili sila ng kapatid kong babae sa supermarket sa halagang 7 dolyar. Ano? Ang pakiramdam ng mangkok na ito, tulad ng sa akin sa bahay. Imposibleng 7 dolyar lang ang halaga nito. Ah, ito. Baka magkamukha lang. Tama, Xiaoro. Kung gusto mo ang mga ito, bibilhan ka ni tita ng ilan mamaya. Kung gayon, siguro nagkamali ako. Kain na tayo. Xiaoru, siguradong gutom ka na. Hindi, tito, hindi ako gutom. Xiaofeng, ano ito? Ito ay caviar. Ah, ang aming pamilya minsan kumakain ng masarap. Ngayon napadaan ako sa lungsod at bumili. Tama. Subukan mo. Si. Wow, ang sarap. Ito ay lasang katulad ng beluga caviar na natikman ko na dati. Beluga caviar? Hindi ko pa narinig yan. Ang lasa ay okay. Kumakain na ako nito. Mula bata pa ako. Ito ay tiyak na beluga caviar. Itong mangkok ng beluga caviar egg custard malamang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. 100,000? Paano nalaman ng girlfriend ni Xiaofeng ang maraming bagay? Nakita ba niya ang totoo? Pinsan, saan mo binili ang lahat ng ito? Binili ko sa palengke kaninang umaga. Nagastos ko ng mahigit 100 piso. Sabi ng tindero na ang caviar na ito ay lasang parang, beluga? Beluga caviar, eksaktong pareho. Sige, isama mo ako bumili isang araw. Gusto ko na talaga ang lasa na ito. Ang mahal lang masyado. Oh, tingnan mo. Malapit na tayo maging pamilya. Kung gusto mo, pumunta ka lang dito. Sige, salamat, Tio. Xiaoro, ito ay munting regalo mula sa tiya. Pakikuha mo. Tia, hindi ko ito matatanggap. Oh, kunin mo na lang. Nanay, bakit mo binibigyan ng bank card? Ikaw bitawan mo. Ito ay regalo ko sa magiging manugang ko. Ano ang sinisigaw mo? Tanggalin mo ang kamay mo. Xiaoro, kunin mo. Hindi malaki, 1,000 lang. Kunin mo. Salamat, Tia. Salamat, Tio. Ilang tornilyo ang kailangan kong higpitan para sa 1,000 iyon? Itong 10 milyong dolyar na regalo hindi naman masama, di ba? Sana hindi. Tio Jiang, Sir Chen? Anong problema mo? gusto ko lang magtanong sa iyo ng isang bagay. Ang anak mong babae ay ayaw akong pakasalan. Anong ugali mo? Sir Chen, huwag kang mag-alala. Kahit na kailangan ko siyang gapusin, kakaladkarin ko siya papunta sa bahay mo. Pero umuwi siya kasama ang isang probinsyano. Ano? Tatawagan ko siya ngayon. Sabihin ko sa kanya na pumunta rito ngayon din. Bye. Kalimutan mo na, hindi ako naniniwala na talagang uuwi siya kasama ang probinsyanong iyon at matulog sa kanya. Mag-usap tayo bukas. Sir Chen, huwag kang mag-alala. Kung talagang gumawa siya ng hindi maganda, baliin ko ang mga binti niya. Tingnan natin. Sir Chen, hindi ito dapat makaapekto sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Itong walang galang na bata, sinira niya ang pamilya Jiang. Ate, Anong problema, bunso? wala lang. Ito lang. Gusto mo ito?
Hindi, ibinigay ito sa iyo ng nanay ko. Kunin mo na. Si ate ay may pera naman. Ibibigay ko ito sa iyo. Para sa card na ito. Itatago ko ito bilang souvenir. Talaga? Kukunin ko na. Matulog ka na. Ako at ikaw? Sa tabi mo ang isang kagandahan tulad ng iyong ate. Hindi ka pa rin naaakit. Hoy, ate, tigilan mo na yan. Alam kong hindi ko dapat, kaya bilisan mo at gumawa ng higaan sa sahig. Talaga bang matutulog ka sa iisang kama ko? Si. Tay, pasensya na. Ngayon ay anniversary ng pagkamatay ni nanay. Pumunta ako sa sementeryo. Kaya hindi ako nagpunta sa stepmom ko. Kung hindi ka susunod, huwag ka nang umuwi. Walang utang na loob kang bata ka. Tay, sinampal mo ako. Oo, sinampal kita. Tiyo, maraming tao sa paligid. ID. Huwag gumamit ng dahas. Wala kang pakialam kung disiplinahin ko ang anak ko. Pero kailangan mong maging makatuwiran. Nagpunta siya para magluksa sa sarili niyang ina. Hindi yun mali. Salamat, kaklase. Okay ka lang? Sundo na lang kita sa ospital? Hindi na. Ayos lang ako. Babalik na ako sa dorm. Salamat. Bakit mo ako tinitingnan at ngumingiti? Wala. Parang nakita na kita dati, kuya. Hindi ko maalala na nakita na kita. Patayin ang ilaw at matulog na. Matulog. Oy, Ikaw, pilyong bata, saan ka galing? Kung hindi ka uuwi ngayon, huwag ka nang bumalik. kung gusto mo akong pakasalan si Chen Zizhu, di hindi na ako uuwi. Kung uuwi ka, pwede pa nating pag-usapan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung gagawa ako ng sukdulan. Pupunta ako kay Lola. Kung gusto mong mag-usap, doon tayo kay Lola. Okay ka lang? Kuya, sinabi mo dati, tulungan mo akong tanggalin niyang si Chen Zizhu. Ngayon na ang oras para tuparin yun. Ano bang magagawa ko? Ang makuha ang pagsang-ayon ni tatay. Malamang hindi gagana, pero kaya mong makuha ang pagsang-ayon ni Lola. Lola? Si Lola ang chairwoman ng pamilya Jiang. Si tatay ay pangkalahatang tagapamahala lang. Takot na takot si tatay kay Lola. Kaya ko ba? Kuya, kailangan mong kayanin, kahit hindi. Nakapag-focus na ako sa'yo, ate.
Ito ang bahay ng lola ko. Mamaya, kailangan mong gumawa ng magandang impresyon. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko rin alam. Bahala na. Ang lola ko ay mahilig sa mga taong may kaalaman. Ikaw ay graduate ng Jing University, kaya hindi dapat problema yan. Paano mo nalaman na nagtapos ako sa Jing University? Hula ko lang. Hula mo yan? Pero, sa tingin ko, baka dapat na nating itigil. Babalik na ako. Uy, malayo na ang narating natin. Kung tatakas ka, sasabihin ko sa mga magulang mo na buntis ako sa anak mo. Talagang nasa gulo na ako ngayon. Tara na. Jiang Yuro, tumigil ka dyan. Bitawan mo. Chen Zizu, bakit nasa lahat ng lugar ka? Jiang Yuro, sabihin mo sa akin. Kagabi, natulog ka ba sa bahay ng probinsyanong iyon? Gusto mo bang sabihin ko sa iyo tungkol sa akin at kay Xiaofeng ang buong proseso ng pagtulog namin? Ang ganda mo talaga. Ikaw ang asawa ko. Paano ka ko? Kung magsasalita ka lang. Bakit gumagamit ka ng kamay? Ang probinsyano. Lakasan mo akong kalabanin. Chen Zizu, huwag kang lumayo masyado. Jiang Yuro, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakasalan mo ang pamilya Chen kung hindi pagsisisihan mo. Hindi ako magsisisi. Jiang Yuro, sabihin ko sa iyo, ang aming pamilya Chen ay kasalukuyang nakikipag-usap sa pamilya Li tungkol sa proyekto ng East Lake. Nagkakahalaga ito ng daan-daang bilyon. Kapag nangyari iyon, ang aming pamilya Chen ay dudayuhin ang buong Rongcheng. Ang pagdurog sa inyong pamilya Jiang ay magiging kasandali ng pagsabi ng isang salita. Ang pagbabanta sa akin ay hindi gagana. Jiang Yuro, basta pumayag kang pakasalan ako, ang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang bilyon bibigyan kita ng bahagi. Kung hindi, mapapahamak kang magmamakaawa. Chen Zizu, pumunta ka ba dito ngayon para lang sabihin ito? Sabihin ko sa iyo, Jiang Yuro, pinadala ako ng tatay mo. Gusto mo ang lola mo ang magdesisyon para sa iyo, di ba? Well, gusto ko rin si Mrs. Jiang na magdesisyon para sa akin. Probinsyano, kapag dumating ang panahon na iyon, huwag mong hayaang mang-api ako sa iyo hanggang umiyak ka. Masyado siyang mayabang. Ang tatay ko ay puro kita lang ang iniisip. Itinutulak niya ako sa isang hukay ng apoy. Ang makakapagligtas sa akin ngayon. Ikaw lang, munting kapatid. Ako, paano kita maililigtas? Kalimutan na natin. Bumalik muna tayo. Ang makakatulong sa akin ngayon ikaw lang. Sumama ka sa ate mo. Helikopter, yacht, villa. Ito ba ang regalo sa pakikipagtipan? Wala ka bang anumang bagay na disente? Chairman, ano ang magiging disente? Pwede nating itago ang mga ito. Pero hindi pa rin sapat. Oo nga pala. Ang proyektong East Lake, kanino natin ito ibibigay? Ang pamilyang Chen, pipirmahan natin bukas. Hindi. Masyadong mahirap ang pamilya ni Xiaoro. Ilang daang milyon lang ang mga ari-arian nila. Kung siya talaga makatuluyan si Xiaofeng, sasabihin ng mga tao na hindi tayo magkapareho ng antas. Tama. Ibigay natin ang proyektong 100 bilyon sa pamilyang Jiang. Paano naman ang pamilyang Chen? Paano natin ito ipapaliwanag? Proyekto natin ito. Ibinibigay natin ito sa sino mang gusto natin. Hindi tayo sumasagot kanino man. Sige, Chairman. Kumusta? Ano? Ano ang problema? Ang binata ay pumunta ng walang dala sa bahay ni Miss Jiang para makita ang lola niya. Ano? Ano na naman ang problema kay Xiaofeng? Paano siya pumunta ng walang dala? Xiaowen, bilisan mo at dalhin ito sa mga Jiang. At dalhin mo rin ang kontrata para sa proyektong 100 bilyon. Kasama rin. Opo? Tumutugtog ng piano si Lola. Tahimik lang. Si. Lola. Nandito si Xiaoro. Lola.
Dinala ko ang nobyo ko para makilala ka. Li Feng ang pangalan niya. Graduate din siya sa Jingda. Masipag siya. Kumusta? Binata. Hey, Lola. Xiao Chen, may nobyo na si Euro. Kita mo? Lola, nagbibiro lang sila. Sa totoo lang, ito ay para lang sirain ang ugnayan ng ating mga pamilya. Nanay, ang pamilyang Chen ay mahalaga sa atin. Kung nandito ka para pag-usapan ng kasal, huwag ka nang mag-abala. Hindi, Lola, nagkakamali ka. Kakakuha ko lang ng bagong piyesa at gusto ko ng opinion mo. Gusto ko ang ganitong artistang binata. Hayaan mo ang matandang ito na marinig ang iyong husay sa piano. Sige, Lola, tutugtugin ko ang aking pinakamahusay. Sa totoo lang, marunong din akong tumugtog. Marunong ka ring tumugtog. Sige, pagkatapos, bawat isa ay magtutugtog ng isang piraso at hayaan si Lola ang humatol. Bakit ako makikipagkumpetensya sa Kung iyo? hindi siya mas mahusay kaysa sa akin, ipapalayas ko siya sa tabi mo, magpakailanman. Wag. Natatakot ka? Ako. Xiaoru, okay lang na magkaroon ng paligsahan. Alam mo, mahal ni Lola ang mga kabataang marunong tumugtog ng guzheng. Lola, ako. Ang diwa ng musika ay nagpapakita ng pagkatao at ng kanilang asal. 50 taon na ang nakalipas. Ang iyong lolo at ako nagkakilala dahil sa guzheng. Xiao Feng, nakikipagsapalaran ka bang makipagkumpetensya? Well, susubukan ko. Mabuti. Hindi masama. Mga kabataan, kailangang may sigla. Maging matapang na tanggapin ang mga hamon. Kung sumasang-ayon ka o hindi, hindi mahalaga. Kung hindi ka sumasang-ayon, pwede kang umalis. Kung sumasang-ayon ka, matatalo ka lang. Tatay, hindi pa tayo nagsisimula. Kailangan pa ba ng paligsahan? Isang probinsyano, paano siya marunong tumugtog ng guzheng? Kahit marunong siyang mag-strum ng kaunti, ang kanyang antas ng kasanayan, natatakot ako, hindi man lang siya makapasa sa mga pagsusulit, mahirap. Hoy, Tio Jiang, may kasabihan, tingnan ngunit huwag ilantad, di ba? Dahil siya ay nagpipilit na makipagkumpetensya. Saka na lang nating antayin at tingnan. Teka, kung si Xiao Feng mas mahusay sa iyo, ano? Imposible, nakita mo na ba ang isang batang probinsya na marunong tumugtog ng guzheng? Si Li Feng na ito ay isang probinsyano, tanging isang binatang tulad ni Binatang Chen, ang makamit ang perpeksyon sa pagtugtog ng guzheng. Kaya dapat may pusta. Sige, sabihin mo sa akin, ano ang pusta? Sa tingin ko, ayos lang ako. Kung manalo si Xiao Feng, wala na ang kasunduan natin. At mula ngayon, itigil ang pag-target sa aming pamilya Jiang. At huwag mo na akong guluhin. Ayos. Walang problema. Ganyan lang? Euro. Ano mang kahilingan ang gawin mo, sasang-ayon ako dito. Dahil, ang probinsyanong ito hindi posibleng manalo. Sige, magsimula na tayo ngayon. Pagdating sa pagtatanghal ng guzheng, magiging patas at walang kinikilingan ako. Huwag mag-alala na may kinikilingan ako. Mabuti. Sa salita ni Lola, panatag na ako. Ang ganda ng high mountains and flowing water. Ang makapal na kuwerdas ay dumadagundong na parang bigla ang ulan, ang manipis na kuwerdas ay bumubulong na parang tahimik na usapan. Ang piraso ni Binatang Chen talagang nakamamanghang. Lola, natapos na akong tumugtog. Mabuti? Xiao Chen, naabot mo na talaga ang antas ng master. Mahirap isipin na sa mga kabataan may makakahigit sa iyong kakayahan. Lola, sobra naman kayo. Ngayon, oras na para dumating ang peking boyfriend ni Xiaoro. Kaya mo ba, utol? Susubukan ko. God, Ano ito? Bago pa man magsimula, kinakabahan na ang isa. Sa ganyang liit na tapang, akala mo karapat-dapat kang manligaw kay Xiaoro. Magsimula na tayo. Ito ay awit ng mangingisda sa dapit hapon. Napakahirap. Hindi masama, hindi ko inakala na may kakayahan ka pala. Pero hindi ibig sabihin na kaya mo itong patugtugin ng maayos.
Ang galing ng teknik na iyan, malamang ay itinuro ng isang maestro. Lola, maupo po kayo rito. Ma, si Chen pa rin ang mas magaling. Binata, kanino ka natutong tumugtog ng gutsheng? Ang antas na ito ng kasanayan. Kahit ako, isang matandang babae, na kalahati ng buhay ko ay tumugtog, hindi man lang makalapit. Lola, natuto ako kay Tio Wu, ang aming kapitbahay. Tio Wu. May kilala rin akong Tio Wu. Siya ang presidente ng National Guzheng Association. Kilala bilang numero 1 manlalaro ng guzheng sa bansa. Malamang nagkataon lang. Ang Tio Wu na ito dati ay inupahan ng pinakamayamang pamilyang Li upang turuan ang kanilang mga anak at hindi ko na siya nakita mula noon. Ang Tio Wu sa aming nayon, ang pangalan niya ay Wu Jianbin. Siya ay isang tunay na taga-bukid. Wei Jianbin? Ang kilala ko ay tinatawag ding Wu Jianbin. Siya ba ito? Oo, siya iyan. Siya ang Tio Wu ng aming nayon, Wu Jianbin. Nagbibiro ka ba? Probinsyano ka talaga. Dahil lang marunong kang tumugtog ng gutsheng, akala mo magaling ka na. At sinasabi mong ikaw ang pinakamahusay na manunugtog ng gutsheng. Si Presidente Wu ang guro mo. Tama na iyan. Nanay, ang laban kanina, sa tingin ko alam mo na ang resulta. Lola, pakiusap. Kailangan pa bang magtanong? Siyempre, nanalo si Xiao Feng. Lola, alam ko na. Hindi ka bibiguin ni Xiaofeng. Ang galing mo, bunso. Sa bahay ka gagantihan ng ate. Xiao Chen, magaling ka na. Pero talo ay talo. Kaya, ayon sa kasunduan ninyo, kanselahin ang kasunduan. Lola, tumututol ako. Nanay, ang cash flow ng kumpanya natin ay malapit ng maubos. Kung hindi tutulong ang pamilya Chen, malapit na tayong kumain ng hangin. Lola, nakalimutan kong sabihin ang isang bagay. Ang pamilya Chen namin bukas ay pumipirma ng kontrata sa pamilya Li. Nagkakahalaga ito ng 100 bilyon. Ang proyekto ng East Suburb Inner Lake. Isang proyektong nagkakahalaga ng 100 bilyon? Tama iyan, Lola. Basta pumayag kang pakasalan si Xiaoro sa akin, nagpasya na ako, ang pamilya Chen ay magbibigay ng 30 bilyon sa pamilya Jiang. Ano? Seryoso ka ba? Oo, Lola. Lola, ang 30 bilyon na ito ay sapat na para gawing ang pamilya Jiang ang malalaking tao sa lokal. At ang pamilya Chen ko sa kabisera, magkakaroon din ng lugar. Lola, ikaw. Nag-aalangan ka ba talaga? Xiaoro, kailangang isipin ito ni Lola. Hindi ka sasaktan ni Lola. Pero kailangan ding balansehin ni Lola ang interes ng pamilya. Lola? Probinsyano, ngayon nakikita mo ba ang agwat sa pagitan natin? Kaya kung maglabas ng 30 bilyon, samantalang ikaw 300 itlog lang ang kaya mong ihandog. Ano naman kung mayaman ka? Hindi ka magugustuhan ni Euro. Hoy, tama ka. Ang sarap ng pagiging mayaman. Xiao Rou. Halika rito ngayon. Ikaw at si Master Chen ay perpektong magkapareha. Itong probinsyano, siya ay nakatakdang magsaka habang buhay. Sino ang nagsabing ang master ko ay para lang sa pagsasaka? Ginoong Liang. Pinsan. Binata, narito kami para iharap ang mga regalo sa kasunduan. Sandali, anong tawag mo sa akin? At sila, tinatawag akong, ano yung Mr. Liang? Ginoong Liang, sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Paano mo siya matatawag na binata? Probinsyano lang siya. Probinsyano? Ang binata ko ang pinakamayamang tao sa kabisera, si Li Feng, tagapagmana ng pamilya Li. Ano? Binata, huli na tayo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Binata, pag-uusapan natin yan mamaya. Diyos ko, sinusubukan ng pinsan ko na magpakamayaman para lang suportahan ako. Magagawa ba ito? Anong nangyayari? Ang pinsan mo ang presidente ng Lee Corporation. Ikaw ang tagapagmana. Totoo ba lahat ito? Bakit mo itinago sa akin? Katatuklas ko lang. Kalimutan na. Hindi ko kayang sirain ang pagganap ng pinsan ko. Mukhang kailangan ko sumabay. Ginoong Liang, ang binata ng pamilya Li. Ito. Imposible. Binata, inutusan ako ng ginang na magtanong, ano ang gusto ni Miss Jiang? Ipapadala niya ito. Hindi. Huwag mo akong tanungin. Ginoong Liang, sagutin mo na lang ako ng diretso. Sinabi mo na siya ay anong klaseng binata ng pamilya Li. Ito. Hindi siya mukhang tagapagmana ng bilyonaryo.
Siguro nagkakamali ka. Inutusan ako ng ginang na maghatid ng regalo, hindi upang ibunyag ang pagkatao ng binata. Oh, pinsan, tinatawag mo ba ako sa palayaw ko sa probinsya? Oh, may problema ba? Oh, isang palayaw. Ginoong Liang, tinakot mo kami kanina. Huwag mo na kaming guluhin ng ganyan. Ginoong Liang, isang malaking tao tulad mo. Nagbibiro sa amin. Walang palayaw na hindi bagay. Ginoong Liang, sobra naman yan. Kung ganyan ang sasabihin mo, Ginoong Liang, ang batang ito ay may problema na sa pamilya namin. Mas mabuting huwag ka nang makialam. Chen Zizu, bukas dapat mong pirmahan ang proyekto sa Eastern Suburbs. Huwag mong sabihin, ayaw mo na? hindi, Presidente Liang, huwag po kayong magalit. Nagtataka lang ako. Kasi nagtataka ako kung bakit kayo ang presidente ng pamilya Lee. Ang batang ito, hindi si Ginoong Lee. Paano siya magiging simpleng tindero? Ano ba? Ang pagpapanggap na mayaman ay hindi mapagkakatiwalaan. Malapit na akong malantad. Sa totoo lang, ako ay adopted child ng pamilya Lee. Ang aking mga tagumpay ngayon ay dahil sa pag-aalaga ng pamilya Lee. Dahil ako ay miyembro ng pamilya Lee. Natural na si Li Feng, ang young master ng pamilya Lee. Presidente Liang, kung gayon, isang hindi pagkakaunawaan. Lahat yon ay hindi pagkakaunawaan kanina. Lahat sila tawag sa kanya ay cousin, Presidente Liang. Si cousin ba talaga ay adopted child ng pinakamayamang pamilya Lee? Cousin, hindi ka naman talaga adopted, di ba? Oo, Xiaofeng. Pasensya na sa pagtatago nito sa iyo sa lahat ng oras. Magaling cousin. Talagang itinago mo ng malalim. Kaya pagkatapos ng lahat ng ito, ang batang ito ay peking young master. Xiaofeng, saan mo nakuha ang sugat na ito? Noong nagpe-play ako ng piano kanina, aksidente akong nahiwa ng string. Wala yan. Ang ginagamit mo sa lahat ng oras ay ang Juxiao Huanpei na ibinigay sa iyo ni Uncle Wu. Kailan ka ba gumamit ng ganyang klase ng instrumento? Juxiao Huanpei, isang natatanging kayamanan mula sa dinastiyang Tang. Sinasabing ito ay binili ng misteryosong mamimili sa halagang $500 million. Ang kin na ibinigay sa akin ni Uncle Wu ay nagkakahalaga ng 500 million. Hindi ko sinasadyang nasabi ang Juxiao Huanpei. Ang daldal ay nakakasira. Cousin, ito ba ay pag-arte o totoo? Master Chen, ito ba ay itinuturing na sinadyang pananakit o komersyal na pananakot? Wala akong kinalaman dito. Hindi ako ang may kagagawa nito. Nasugatan siya dito sa lugar mo. Kaya dapat hindi mo babayaran ang gastos medikal? Kusin. Sa totoo lang, hindi na. Hindi. Kailangan mong magsabi ng halaga. Pagbayarin mo siya. $10 hindi naman masyado, diba? Paano kung ganitong halaga? 10 milyon. Ano ba iniisip mo? Sinabi ng aking young master na 100 milyon. Ang 100 milyon ay wala lang para sa pamilya Chen. Tama ba? Mayaman ako. Hindi ako tanga. Tapos yung sugat niya kanina, wala pang kalahating milimetro. Ano? Hindi na tungkol sa 100 milyon iyon. Pumili ka ng braso o binti at Hindi. Ito. Ang daliri mo ay nagiging ginto lahat, ha? Ang bait ng pinsan mo sa'yo. Naiinggit ako ng konti. Pinsan, gusto ko lang ng 10 piso para sa isang mangkok ng beef noodles. gusto mong putulin ang binti niya at gawing beef noodles? Magandang ideya. Mr. Lee, pasensya na. Mangyaring maging mapagbigay at patawarin ang aking pagkakamali. Huwag kang magalit sa akin. Mula ngayon, kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang, ako, Chen Zizu, ay dadaan sa apoy at tubig para sa'yo. Huwag mong putulin ang binti ko. Xiaofeng, anong masasabi mo? Basta wag kang maliit sa mga taga-probinsya mula ngayon. Pakawalan na lang sila. Salamat, Mr. Lee. Teka, President Liang, sabi ni Xiaofeng ayaw niya ng pera. Hindi ko sinabing ayaw ko ng pera. Kalahating oras, gusto kong makita ang 100 milyon. kalahating oras. Paano ako makakalikom ng ganyang kalaking pera sa kalahating oras? Kung mag-antala ka pa ng 1 segundo, dagdagan ko ng 10 milyon. Pinsan, hindi ka ba talaga pumunta para kay Chen Zizu? Bakit ka nagdala ng maraming tao? Muntik ko nang makalimutan ang totoong negosyo. Iakyat na ang lahat. President Jiang, pamilyar ba ito? Ito ay mula sa Sotheby's 2 taon na ang nakalipas. Ang puting jade na repolyo na hindi naibenta. Nag-alok ako ng 8 numero noon at hindi ko pa rin nakuha. Well,
ang halaga ng mga bagay na ito. Pwedeng sumakop sa gastos sa pataba ng ating baryo sa loob ng 10 taon. Jiang, ito ang mga handog na pangkasal para sa pamilya Jiang. Ano sa tingin mo? Ate, ang mga ito lahat ito galing kina nanay at tatay, di ba? Siyempre. Yung isa ay hindi. Si Mang Wang, sa pasukan ng baryo mismo, ang gumawa. Ito ay may marka ng Yongle Imperial Kiln. Paano ito magagawa ni Lolo Wang sa pasukan ng baryo? Sa tingin mo ba bobo ang ate mo? Hindi ito ginawa ni Lolo Wang. Kung gayon, ang bagay na ito hindi rin nabili. Xiaofeng, ano ang iniisip mo? Si Pinsan at sina nanay at tatay, para iligtas ang mukha ko, bumili ng napakaraming peke. Magkano ang halaga noon? Xiaofeng, ito, para sa pinsan mo, ay wala lang. Ang pinakamahalaga ay magmukha kang maganda. Kaya hindi sila peke. Inarkila. Mas mahal pa ba ang pag-upa, di ba? Ito ay isang Qing Qianlong enamel flower and bird. Ito ang sobrang piraso ng 5 kulay na bato na natira ng ayusin ni Nuwa ang langit. Ang bawat isa ay hindi mabibili ng salapi, hindi bababa sa daan-daang bilyon. Sa lahat ng aking mga taon, hindi pa ako nakakita ng napakaraming tunay na gawa. Anak, ang bulwagan ng angkan ng Jiang ay nangangailangan ng bagay na magpapatatag dito. Aba, Lola, nagbibiro ka. Xiaoro, bukas, ikaw at si Xiaofeng ay kukuha ng inyong marriage certificate. Hindi. Tatawagan ko agad ang Civil Affairs Bureau para mag-overtime sila. Xiaofeng, totoo ba lahat ito? Dapat naman, baka, malamang, siguro. Anong meron, pinsan? Hindi ka ba nagtitiwala sa pinsan mo? Kaya, totoo ba lahat ng ito? Kumusta? Ano? Isang aksidente sa sasakyan? Kumusta na? Sige, pupunta ako agad. Pinsan, anong nangyari? May inihanda akong sorpresa para sa iyo. Ngunit hindi inaasahan. May nangyaring mali sa daan. Pero okay lang. Ako na ang bahala ngayon. Miss Liang, sige, asikasuhin mo na ang iyong negosyo. Xiaofeng, kami na ang bahala sa kanya. Siya. Ingat. Xiaofeng, nakikita ng iyong tiyo na ikaw ay isang mahuhusay na binata. Pumasok ka. Ibubro ko para sa iyo ang ilang pinakamataas na kalidad na tsaing dahong pao mula sa bundok Wuyi. Tara. Xiaofeng, maupo ka. Hindi ko alam kung ang tsaa na ito ay bagay sa panlasa mo. Tikman ko. Ang sarap talaga. Karaniwan akong umiinom nito sa bahay. Ito ang tsaa na 10 milyong yuan bawat kati. Si Presidente Liang ay talagang mabuti sa inyong pamilya. Ang pinsan ko ay laging mabait sa akin mula noong bata ako. Bakit hindi mo sabihin sa tiyo? Ano ba talaga ang pamilya mo? Oh, tatay. Wala pa namang opisyal na pamilya si Xiaofeng. Bakit ang dami mong tanong? Ang taong pakakasalan mo, hindi ba dapat ko siyang makilala ng husto? Tio Jiang, itinuro sa akin ng mga magulang ko na ang pera ay hindi tumutukoy sa pagkatao. Si Presidente Liang ay napakayaman. Hindi ba siya nag-transfer ng ilang bilyon sa account mo para masaya? Ilang bilyon? Hindi ko kayang isipin ang mga numerong ganyan. At yung 1 bilyon na binanggit ng pinsan ko kanina, nagbibiro lang siya. Sa tingin ko hindi nagbibiro ang pinsan mo. Oh, 3,000 lang ang kinikita ko kada buwan. Paano ako mangahas humingi ng ganyang kalaki? Ay, gusto ko lang humingi kay Chen Zizo ng 10 piso para sa isang bowl ng beef noodles. Ano? Ikaw, Sinta, nangahas kang magsinungaling sa akin. Buti na lang binantayan kita. Sasabihin ko sa iyo, Li Feng, pinagmamasdan kita mula sa mga anino. Chen Zisho, saan ka ba biglang lumabas? Sinabi ni Amo Liang na mag-ipon ka ng pera. May kalahating oras ka pa. Hindi ako magbabayad. Wala siya kahit saan. Bakit ako magbabayad? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo. Ano ang magagawa mo sa akin? Chen Zizu, ang isang lalaki ay dapat tumupad sa kanyang salita. Paano mo ako pinagsasabihan? Sinasabi ko sa iyo, Li Feng, ngayon, hindi lang ako hindi magbabayad ng kahit 1 sentimo. Bubugbugin kita. Hoy. Ang mga ito ay ang mga collectible na ibinigay ni Amo Liang sa iyo.
Lola, ang mga bagay na ito ay peke. Xiao Zhou, makakain ka ng kahit anong gusto mo. Pero hindi ka pwedeng magsabi ng kung ano-ano. Lola, paano kita kayang lokohin? Kung totoo ang mga ito, lalabas lang sila sa isang launch event. Tingnan mo itong lalaking ito, na may marungis niyang anyo. Pustahan tayo, hindi pa niya nakita ang mga bagay na ito dati. Nanay, marami kang alam. Tingnan mo ng mabuti. Totoo ba ang mga ito o hindi? Si Xiao Feng ay isang matapat na bata. Hindi siya magsisinungaling. Tama ba? Noong ipinadala sila ni Amo Liang, sinabi niya nga na galing sa bahay ni Li Feng. Sino ang nakakaalam kung nagsisinungaling siya? Naku. Sinabi ko sa iyo, ang magpanggap na mayaman ay hindi maaasahan. Tingnan mo, kung hindi siya nagsisinungaling, magkakaroon ba siya ng labis na pagkakasala? Chen Zizu, pinagdududahan mo si Xiao Feng? Ibig sabihin, pinagdududahan mo si Amo Liang. Nagtitiwala ako kay Xiao Feng. Euro, minsan hindi ko talaga maintindihan. Ano ang magaling sa kanya? Bakit mo siya sobrang ipinagtatanggol? Tama iyan. Oo, ipinagtatanggol ko siya. Ano naman? Sige. Kaya huwag na nating pag-usapan ngayon kung totoo ito o peke. Tatanungin kita ng isang bagay. Itong 30 bilyong order. Iyo Jiang, gusto mo ba ito o hindi? Siyempre. Kung gayon, ipakita mo sa amin ang sinseridad ng pamilyang Jiang. Hayaan mo si Euro na sumama sa akin at magpakasal. Chen Zizu, baliw ka ba? Ang katayuan ng pamilyang Chen sa kabisera ay matatag tulad ng bato. Kahit na si Li Feng ay sinusuportahan ni Mr. Liang, isa pa rin siyang probinsyano sa puso. Naniniwala ako na kung ang pamilya Jiang mo ay makakuha nito order na 30 bilyon, ikaw ay pangalawa lamang sa pamilyang Chen sa kabisera. 30 bilyon? Tama, Tio Jiang. Lola, at bukas ay pipirmahan namin isang kontrata na 100 bilyon kasama ang pamilyang Li mula sa kabisera. Isipin mo, sa suporta ng pamilyang Chen sa amin, ang pamilyang Jiang ay tiyak na makikinabang din. Xiao Zhou, totoo ba iyan? Lola, ako si Chen Ziso, tumutupad sa aking salita. Hanggat si Euro ay kukuha ng sertipiko ng kasal sa akin ngayon, pinapangako ko mula ngayon, ikaw ay magiging isang maharlika ng pamilyang Chen, ang kinaiinggitan ng lahat, ginang Chen. 100 bilyon na order? Iyon ay kapantay ni Mr. Liang. Si Mr. Liang ay wala. Kapag napasign ko na ang order na iyan bukas, hindi ko na siya papansinin. Zizu, ikaw talaga ang lalaking pinagmasdan ko, Tio. Ipinagkakatiwala ko si Xiao Rou sa iyo. Tay, paano mo mababago ang isip mo ng ganoon kabilis? Lola, kausapin mo si Tay. Walang makakapagpabago ng isip ko ngayon. Dapat kang pakasalan si Mr. Chen ngayon. Ito ay naglalaman ng isang napakahalagang antigong gukin. Paano ka naging pabaya? Huwag mag-alala, Mr. Yang. Ang mga laman sa loob ay talagang hindi nasira. Nakaayos na ako ng ibang sasakyan para ipagpatuloy ang pag-escort. Sige, basta okay lang. Bilisan mo at tapusin ito. Pagkatapos niyan, bibigyan kita ng 100,000. Salamat, Miss Liang. Magsimula na ako agad. Lola, Sige, tumigil na kayo sa pagtatalo. Sino si Li Feng? Kumusta? Ako, si Li Feng. Dumating na ang regalo ni Miss Liang para sa iyo. Buksan mo at tingnan. Kung okay, aalis na ako. Sige, salamat sa abala. Li Feng, nagpapakatatag ka lang. Umupa ka pa ng tao para ipa-deliver kay Miss Liang ang isang bagay para sa iyo. Anong tapang mo? Totoo ba o peke? Buksan mo at malalaman mo. noong umalis ako, sabi ng pinsan ko na may inihanda siyang sorpresa para sa iyo. Baka ito ay isang napakahalagang kayamanan. Peke iyan. Wala nang makikita. Wow, ang ganda ng gukin na ito. Xiaofeng, ang regalo mo ay talagang espesyal. Kahapon, sinabi ni Old Wu na ibibigay niya sa akin ang gujeng na ito. Ito bang walang kwenta? Ano bang dapat ikatuwa dyan? Lola, kung gusto mo ito, magpapadala ako ng tao para pumunta sa ibang bansa at gawan ka ng pasadyang isa.
Li Feng, pinaghirapan mo ito para lang sa walang kwentang Gujheng na ito. Hindi mo pwedeng sabihin iyan tungkol kay Xiaofeng. Ito ay kilos ng pamilya Li. Kung patuloy kang kakampi sa probinsyanong ito, itatakwil kita. Kahit anong dalhin ni Chen Zizu sa pamilya Jiang ngayon, si Li Feng lang ang pipiliin ko. Seryoso ba talaga siya? Hindi talaga tayo bagay dahil sa estado ko? Xiaoro, ang pamilya Chen mula sa kabisera ay mga maharlika at ang isa ay isang mahirap na probinsyano. Kung may utak ka man, malalaman mo kung sino ang pipiliin. Lola, naniniwala ako na makatuwiran ka. Nanay, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng ating pamilya Jiang. Xiaoro, ginagawa ng tatay mo ang lahat ng ito para sa iyong ikabubuti. Kahit na ang ating pamilya Jiang ay hindi naghahanap ng malaking yaman, kailangan pa rin natin ng kapayapaan at kaligtasan. Xiaoro, huwag ka nang makipagtalo sa tatay mo. Lola? Anong sinabi mo? Napakabuti ni Xiaofeng sa akin. Napagpasyahan ko na siya ang para sa akin. Mabuti sa'yo? At binibigyan ka niya ng basurang ito para lokohin ka? Hindi ka na bata. Ang mga ito ay personal na inihatid ni Mr. Liang. Hindi ba iyan nagpapakita ng katapatan ng pamilya? Mr. Liang, palaging Mr. Liang. Nasaan si Mr. Liang ngayon? Kaya sinasabi mo kung wala si Mr. Liang, si Li Feng ay wala. Gaano pa katagal? Mr. Liang, lumiko lang sa susunod na kanto at makarating na tayo. Sana alam ng mga Jiang ang magandang bagay at tratuhin ng mabuti si Xiaofeng. Kung hindi, hindi ako magiging mabait. Lola, lahat ng ito, ang aking mga magulang ay nagtrabaho araw at gabi para maipon ito. Hindi sila mahal, pero ang mahalaga ay ang intensyon. Ha, Li Feng, kailangan mo pang mag-ipon para sa mga peke. Wala akong narinig na ganoon. Kung iginigiit mo na totoo ang mga bagay na ito, ipakita mo sa amin ang mga sertipiko. Hayaan mo kaming makita. Wala ako niyon. Wala ka niyon? Paano mo masasabing totoo ang mga iyon? Ngayon, kunin mo ang basurang ito at umalis ka sa pamilya Jiang. Chen Zizu, huwag mong isipin na hindi kita sasaktan. Sa tapang mong parang langgam, kaya mo ba akong saktan? Chen Zizu, huwag kang lumampas. Mas malala pa ang alam ko. Ibaba mo muna yan. Ngayon, sisirain ko lahat ng basurang dala mo. Pira-piraso. Tigil! Hindi. Buwisit ka. Ito ang gukin na ibinigay sa akin ni Tio Wu. Binata, huwag kang padalos-dalos. Totoo man o peke, mukhang magandang gukin ito. Nanay, huwag kang pumunta doon. Paano kung saktan ka niya? Galit ang probinsyano. Ang pagiging galit ay hindi makakatulong. Sayang. Duwag ka talaga. Wala kang lakas ng loob manakit ng sinuman. Buwisit ka. Sira ulo ka, paano mo ako natamaan? Xiaofeng, hindi natin kayang saktan ang pamilya Chen. Hindi ko kasalanan. Sobra na ang ginawa niya. Sasaktan pa rin kita. Makinig ka kay Lola. Huwag kang magbabigla. Magsalita ka ng maayos. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Chen ay makapangyarihan. Hindi mo kayang saktan siya. Ang pag-alipusta sa kanya ay magdudulot ng gulo. Xiaoro, kausapin mo siya ng maayos. Pa! Sira ulo ka. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo? Wala kang asal, talagang sinaktan mo ako. Sumusumpa ako, papatayin kita. Xiaofeng, Xiaofeng, huwag kang magpabigla. Hindi mo kayang saktan ang pamilya Chen. Kung galitin mo sila, magkakaproblema ka. Pasensya na, Lola. Tinuruan ako ng mga magulang ko na makipag-usap ng maayos mula pa noong bata ako. Nawala ang pasensya ko ngayon. Buwisit, ikaw ay isang barbarong walang modo. Papatayin kita ngayon.
Magdala ng van na puno ng tao sa bahay ng Jiang. Puputulin ko ang mga paa at kamay ni Li Feng at ipapakain sa mga aso. Bilisan mo. Xiaofeng, mas marami sila sa iyo. Dapat kang umalis agad. Bilisan mo. Tara na. Sino ang may lakas ng loob na umalis? Teka? Ito pala ang Dongyun Gucheng. Lola, mahal ba talaga ang Gucheng na ito? Dongyun Gusheng, kilala bilang isang kayamanan sa mundo ng Gusheng. Ang pagkakagawa nito ay masalimuot at pinong-pino. Ang isang Gusheng na tulad nito, hindi mo mabibili kahit bilyon-bilyon. Bilyon. Bilyon? Imposible. Nakakatawa yan. Ang Gujeng na ito ay ibinigay sa akin ni Old Man Wu. Sinabi ko sa iyo, hindi ito hihigit sa 500 piso. Bakit kailangan pang makialam ni Old Man Wu? Ngayon, mas mahirap nang ipaliwanag. Narinig ninyo lahat. Siya mismo umamin. Ang mga ito ay walang halaga. Sinentensyahan ko na ang hindi mabilang na Gujeng. Hindi ako maaaring magkamali. At saka, ito ay galing kay President Liang. Hindi naman magpapadala ng peke si President Liang, di ba? Lola, kung totoo ang mga ito, sama-sama lahat ay aabot sa daan-daang bilyon. Kahit na si Liang Wenwen ang presidente ng Li Corporation, hindi siya basta-basta makakapaglabas ng ganoong kalaking pera ng sabay-sabay. Xiaofeng, baka ang pamilya mo ang pinakamayamang pamilyang Li. Ang tatay mo ba si Chairman Li? Ang pinakamayamang tao? Ah, imposible. Ang mga magulang ko ay magsasaka lang. Talagang imposible. Baka sobra lang ang iniisip ko. Kuya, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang mga ito ba? Totoo o peke? Ang mga bagay na ito ay talagang galing sa aking tahanan. Ngunit binili sila ng aking mga magulang sa isang palengke ng segunda mano. Narinig nyo ba yon? Inamin niya mismo. Peke ang mga bagay na ito. Ano kung peke? Ang gusto ko ay si Xiaofeng mismo. Namamaga ang mukha ko dahil sa palo, at ipinagtatanggol mo pa siya. Sasabihin ko sa iyo, hindi pa ito tapos. Talaga bang nagkamali ako? Uy, Xiaofeng, ano pa ang maipapakita mo na ang gukin na ito ay isang Dongyun? Lola, mahalaga ba yon? Oo, mahalaga. Kung totoo ang gukin na ito, si Tito Wu ang nangungunang guro ng gukin, Master Wu. Kung gayon, ang pamilya ni Xiaofeng ay hindi pangkaraniwan. Kawawa naman itong probinsyano walang patunay. Kahit mayroon siya, peke pa rin iyon. Binigyan ako ni Tito Wu ng gukin na ito. Wala akong sertipiko. Nakita mo ba? Peke ay peke. Hindi ito magiging totoo kahit ano pa. Pustahan tayo itong basura, malamang ipinagpalit ng nanay mo, di ba? Ikaw, Xiaofeng, kumalma ka. bantayan mo ang sinasabi mo. Sa tingin ko natamaan kita, at ngayon napahiya ka at galit. At saka, ang pamilya mong Jiang, kung papayag ka sa kasalang ito, magiging probinsyano kayo manganganak ng mga probinsyano. Ang pamilya mong Jiang sa Shangjing ay walang lugar na tatayuan. Kahit ano pa, negosyo ito ng aking pamilya Jiang. Wala kang karapatang magsalita dito. Pagsisisihan mo ang pagsasabi niyan. Master Chen, narito na tayo. Huwag kang matakot, Xiaofeng. Ang ate mo ay protektahan ka. Ako dapat ang magprotekta sa'yo. Hindi ko alam na kaya mo pala. Pero sa sitwasyon na ito, Okay lang, lalaki ako. Dapat kitang protektahan. Ngayon, walang makakaprotekta sa'yo. Master Chen, Nanay, wag na tayong makialam. Wag mong kalimutan, ikaw pa rin ang chairman ng pamilya Jiang. Chen Zizu, hindi ka ba takot na habulin ka ng pinsan ko? Huwag mong banggitin si Liang Wenwen sa akin. Sabihin ko sa'yo, kapag pumirma na ako sa malaking deal na ito, sino si Liang Wenwen? Kahit siya ay kailangang tawagin akong Kuya Chen. Kunin ninyo siya. Opo. mayabang. Kung tawagin kitang Kuya Chen, kaya mo bang tiisin iyon? Ginang Liang, hindi ka ba umalis kanina? Bakit ka bumalik? Lumabas lang ako sandali at naglakas loob kang tratuhin si Xiaofeng ng ganito. Kung hindi ako bumalik, papatayin mo ba siya? Talagang may kabastusan ka. Wala kang respeto sa akin, Liang Wenwen. Ginang Liang, nirerespeto kita dahil sa iyong posisyon at katayuan, ngunit anong ugnayan ng dugo ang mayroon ka sa mahirap na taong ito? Bakit mo siya pinagtatanggol ng husto? Bakit hindi tayo magsama? Ako?
si Liang Wenwen ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sino ka ba, Chen Zijo? Hindi kita kailangan na sumipsip sa akin. Ginang Liang, kahit gaano kataas ang iyong katayuan, mayroon ka pa ring mahirap na pinsan. Mahirap? Hindi ba totoo? Ang lahat ng ito ay peke. Ano pa ba kundi mahirap? O ano? Ito ba ay dahil hinahamak mo ang pamilyang Jiang? Ang mga ito ay binili lahat kasama ng aking tiyahin. Sa tingin mo ba ako? Si Liang Wenwen? Bibili ng peke? Ginoong Liang, kaya totoo ang piano na ito. Siyempre, ang piano na ito ay regalo ni Uncle Wu kay Xiaofeng. Uncle Wu, pagdating sa mga bagay, hindi siya gumagamit ng peke. Chen Zijo, ang sinira mo ay isang kayamanan sa mundo ng piano. Sinira ni Chen Zijo ang piano na ito. Kaya, binasag mo lahat ng mga ito rin, ha? 5 bilyon. Chen Zijo, bank transfer o cash? Wala ni isa sa mga ito ang may sertipiko, bakit ako maniniwala sa iyo? Buksan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Ano ito? Isang sertipiko ng auction ng Christie's. Dapat mong kilalanin ito. Paano naging totoo ito? Hindi ito maaaring totoo. Si Mr. Liang at ang batang ito ay hindi man lang magkadugo, ngunit napakabuti niya sa kanya. Mukhang mas mabuti pang dumikit ako sa batang ito. Naiintindihan ko na ngayon, kaya kayo ang nasa likod nito, nagkakaisa para dayain ako, tama? Sino ka bang akala mo, Chen Zizo? Ako? Si Liang Wenwen? May oras para dayain ka? Imposible, talagang imposible. Lahat ng mga ito na pinagsama ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Kahit na ikaw ay isang group president, paano ka magkakaroon ng ganoong karaming pera? Hindi ko sasayangin ang oras ko sa'yo. Binantaan mo ang pinsan ko at sinira mo ang marami kong gamit. Magbayad ka o mababayaran mo ito ng iyong buhay. Bahala ka. Sandali. Kami, ang pamilya Chen, ay pipirma kasama ang pamilya Li bukas 100 bilyong kontrata. Sinasabi ko sa'yo, sa oras na iyon, kung sino ang magmamakaawa sa sino, hindi pa tiyak. Hanggat ang tagapagmana ng Lee Group ay hindi pumayag, ang iyong kontrata ay walang halaga. Pinsan, bakit mo ako tinitingnan? Pera lang naman yan, di ba? Magbabayad ako. Magkita tayo sa bahay ng pamilya Jiang bukas. Ang sino mang hindi dumating ay duwag. Tio Jiang. Kung gayon, mas mabuti pang panatilihin mong ligtas si Yuron. Kung may mangyari sa kanya, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa iyong pamilya Jiang? Hindi ko kayang garantiya ang anuman. Zijo, nangako sa'yo si Tio at hindi siya magbabago ng kanyang salita. Mabuti. Tara na. Panatilihin muna nating matatag ang mga bagay. Kung talagang pipirma tayo ng kontrata, ang deal na ito hindi magiging lugi. Tatay, iligtas mo ako. Wala ka bang dignidad bilang isang binata ng mayamang pamilya? Palaging magulo sa iyong mga kilos at salita. Hindi iyon. Ang presidente ng Lee Group, si Liang Wenwen, sinisira niya ang ating pakikipagtulungan sa pamilya Lee. Ano? Ang ating pamilya Chen sa wakas ay nagawa na magkaroon ng koneksyon sa pamilya Li ng Xiangjing. Hindi natin ito hayaang masira. Hindi. Puntahan muna natin ang pamilya Li. Tara na. Kumusta? Gusto naming pumasok at makita si Mr. Lee. Para pag-usapan ng kontrata para bukas. Pasensya na, wala po ang amo. Bukas ang pagpirma ng kontrata. Paano siya wala? Umuwi ang amo sa probinsya para sa kanyang kaarawan. Tungkol sa pagpirma, pinasabi niya sa akin. Napag-usapan muna ito mamaya. Kuya, kung hindi natin mapirmahan ang kontrata bukas, ang pamilya Chen natin ay mawawasak. Ikaw, kung puputulin mo ang ugnayang ito sa pamilya Li, saka ka na lang pumunta sikasuhin ang mga minahan sa Africa. Pinsan, ang mga kayamanang ito na ipinadala mo, hindi ko naalagaan ng mabuti. Pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad? Marami pa ring zither si Tito Wu. Umuwi ka at dahan-dahan sa pagpili. Pinsan, may itinatago ka ba sa akin? May itinatago? Wala. Sinusubukan ko lang bayaran ang kabutihan ng aking tito at tita. Bayaran ang kabutihan? Ngunit ang halaga ng mga ito ay matagal nang lumampas sa pagbabayad ng utang na loob. Hindi. Dapat mong bigyan ako ng paliwanag ngayon. Xiaopeng,
Pamilya kita. Hindi lang ito pasasalamat. Eh, See? Mayroon pa akong kontrata na pipirmahan, kaya itutuloy ko na lang. Sa susunod. Ay, pinsan, tinakot mo ako. Muntik nang maibigay? Paalam, Pangulong Liang. Sio Peng, ang pamilya Chen ay nagbayad sa iyo ng kompensasyon. Paano mo ito gagamitin? iyan ay sa aking kapatid na babae. Dapat mong tanungin siya. Pamilya ka. Ang sa kanya ay sa iyo. Sa totoo lang, iniisip ng tiyuhin. Ang ating Xiaoro ay hindi eksaktong. Hindi kayang pakasalan ang inyong pamilya Li. Tay, sobrang ganid ka sa pera. Ibinenta mo ang iyong anak na babae. Ginagawa ko ito upang hindi ka na mag-alala tungkol sa pagkain at damit para sa pamilya Jiang. Sa palagay ko ginagawa mo ito para sa iyong sarili. Ulitin mo yan. Sasabihin ko ito ng 100 beses, 1,000 beses, ganun pa rin. Hindi ko na kaya ang manatili sa bahay na ito. Siopang. Tara na. Umalis ka. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Ang interes ng pamilya Jiang ay mahalaga, ngunit ang kaligayahan ni Xiaoro ay mahalaga rin. Ikaw ang magdesisyon para sa iyong sarili. Nanay. Nanay. Shopeng, salamat sa araw na ito. Ako, wala akong ginawa. Ang pinsan ko ang tumulong lahat. Kaya, gusto mo ba ako? Bakit mo itinatanong yan? Sagutin mo ako agad. Hey naku, mag-partner lang tayo. Pagkatapos ngayong gabi, maghihiwalay na tayo. Sa tingin mo, pagkatapos ng nangyari ngayon, papayagan ka ba ni Chen Zizou? At pinangako mo sa akin na aalisin si Chen Zizou. Pero hindi mo ginawa. Ano ang gagawin natin? Bukas ay kaarawan ng tatay ko. Hindi naman siya darating at magkakagulo, di ba? May plano ako. Ano? Gawin nating totoo ang peking relasyon natin. Selyuhan na natin ang kasunduan. Sa ganyan, hindi ako mapapakasalan ni Chen Zizou. At kung magsama ang pamilya ko at ang pinsan ko, tiyak na poprotektahan kanila. Hindi. Itinuro sa akin ng nanay ko na maging isang taong tapat. Bakit hindi? Hindi ko magagamit ang peking kasal para sirain ang buhay mo. Hindi ako takot, ate. Ano ang kinakatakot mo? Nilagdaan mo na. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ko kailangan na ikaw. Oy, inalikan mo rin ako. Eddie, panagutan mo ako. Ako. Ang tanga. Hanggang dito na ako. At hindi mo pa rin ako nakikilala? Ako. 3,000 lang ang kita ko bawat buwan. Hindi ko maibigay ang buhay na gusto mo. May pera ako, ate. Tama na. Magsalita ka pa, magagalit ako. Ang yaman ng pinsan mo, hindi mo ba napansin dati? Ngayon ko lang nalaman. Ako at ang pinsan ko ay hindi magkadugo. Napakakakaiba naman. Paano kung tanungin natin ang pinsan mo? Tatawagan ko siya. Pinsan, Sina Xiaofeng at Xiaoro ay nasa date. hindi kami. Pinsan, ang gabi na. Anong ginagawa mo dito? Naghahanap ako ng lupa. Plano kong bilhin ito at ipatayo kayo ng bahay kasal. Unang palapag, iniisip kong maglagay ng hot pot restaurant. Ikalawang palapag, gym. Ikatlong palapag, KTV. Ikaapat na palapag, paano kung footbath place para sa inyo? Ikalimang palapag. Oy. Hindi. Pinsan, alam na alam ko ang sitwasyon ng pamilya natin. Alam ko, basta ikaw. Ikaw ang presidente ng pamilya Lee? Kahit na presidente ka, hindi mo kayang bumili ng gusali. Huwag kang mag-alala diyan. Kung sabi ng pinsan mo kaya niya. Pinsan, may tinatago ka ba sa akin? May tumatawag. Kumusta? Ano? May gustong agawin ng lupa sa akin? Pupunta na ako. May gagawin ako. Mag-usap kayo. Mag-date kayo. Ituloy nyo. Oy, ate. Ang reaksyon ng pinsan mo ay sobrang kakaiba. Parang ang pinsan ko, may tinatago sa akin. Bukas ang birthday party ng tiyuhin mo. Sasama rin ako. Ikaw, ha? Anong ha?
Ako ang nobya mo, dapat akong sumama. Kung hindi ka pumayag, hahalikan kita. Sige, isasama kita. Oy, ang gaganda ng lahat ngayon. May masayang okasyon ba sa baryo? Bakit wala akong alam tungkol sa kahit anong masayang okasyon? Wow. Mayayaman ba lahat ng taga-baryo nyo? Gumagamit ng gintong ladrilyo para sa transaksyon. Tiovu. Xiaofeng, Gintong ladrilyo ba yung hawak mo? ito. Hindi ito gintong ladrilyo. Ito ay tsokolate na parang gintong ladrilyo. Tsokolate, ha? Dapat mas kaunti kang kumain ng tsokolate. Ingat sa high blood, asukal sa dugo, at kolesterol. Oh, hahaha. Tiovo, may espesyal bang okasyon sa baryo ngayon? Xiaofeng, umuwi ka na. Sasabihin sa'yo ng tatay mo. Si Tio Wu, ang gwapo mo ngayon. Munti na. Oo nga, buti na lang simple lang si Xiaofeng. Hindi nag-overthink. Nagbihis tayong lahat ng maganda ngayon. Hinihintay lang ang anunsyo ng chairman, ng katayuan ng binata bilang tagapagmana. Ang araw na ito, sa wakas, ay dumating na. Gusto mo na sumama kami sa baryo ng Pamilya Lee? Nabalitaan namin na nagha-homesick si Chairman Lee. At ngayong taon, ang kanyang kaarawan, ay ipinagdiriwang niya sa baryo ng Pamilya Lee. Kaya, gusto kitang yayain na sumama sa amin. At saksihan ang pagpirma ng kontrata ng Pamilya Chen sa Pamilya Lee. Ano sa tingin mo? Wala nang hihigit pa. Presidente Chen, hindi binatang Chen. Kailan tayo aalis? Pero may nakatawa. Ang lalaking iyon, si Li Feng, ay nakatira sa iisang baryo ni Chairman Lee. Ano? Pero okay lang. Pwedeng tingnan natin sa daan kung gaano kahirap ang pamilya ni Li Feng. Bakit siya nakikipag-agaw kay Euro? Mabuti. Perpekto. Gusto kong makita kung paano ng batang ito. Na ang anak ko ay lubos na naaakit. Ako, matandang ito, gusto ring makita. Ang pamilya ni Xiaofeng. At si Tio Wu na madalas banggitin ni Xiaofeng. Siya ba talaga ang number 1 na manlalaro ng Gucheng? Master Wu. Lowly, nagpa-beauty treatment ako noong isang araw. Ang itsura na ito, hindi ba masyadong maganda? Wala yan. Sabihin mo lang kaarawan ko. Binigyan ako ng salon ng libreng voucher. At pumunta ka para subukan. Ayan. Magandang ideya yan. Anyway, ngayon ang kaarawan ko, kaya inaanunsyo natin ang anak natin bilang tagapagmana. Mula ngayon, hindi na natin kailangang itago pa. Ang araw na ito, sa wakas ay dumating na. Tatay? Nanay? Bakit walang tao sa bahay? Siguro namili sila. Xiaoro? Lola, tatay? Anong ginagawa mo dito? Chen Zizhou pumunta sa Lee Village para pumirma ng kontrata kay Chairman Lee. Ang tatay mo at ako, dumaan para makita ka at si Xiaofeng. Chairman Lee, Tagali Village din ba siya? Oo, hindi ko rin inaasahan. Bakit hindi ko alam? May ganitong tao pala sa village natin? Malaki ang Lee Village. Libo-libong sambahayan. Si Chairman Lee ay low profile, nagtatago ng kanyang yaman. Ikaw, Pilio, wala kang alam. Nagtatago ng yaman? Kalimutan na. Siguro talagang low-key ang taong iyon. Lola, tatay, kumain na ba kayo? Hindi pa. Lola, maupo ka po. Magluluto ako para sa lahat. Nanay, doon ka umupo. Handa na ang mga ulam. Pwede na tayong kumain. Wow, ang bango. Hindi ito. Ang 10,000 yuan per pound na Rouge rice, di ba? Ay, hindi.
Imposible. Sabi ng tatay ko na ang bigas na ito 2 yuan lang isang gin. Lumaki akong kumakain nito. Lumaki kang kumakain nito? Ha? Mali ba ang nakita ko? Lola, kumain na tayo. Subukan mo ang luto ko. Teka. Ito ay isang kumpanya ng diamante sa Russia at isang top restaurant sa Singapore para sa pamilya Lee. Ang mga chopstick na ito na gawa sa diamante at ginto ay pinagsamang ginawa. Paano mo nakuha ang mga ito? Xiaofeng, ano ang nangyayari? Sabi ng nanay ko na ang mga chopstick na ito ay premyo ng supermarket pang promosyon. Ay, hindi. Kayo muna kumain. Pupunta ako para pakainin ng mga manok. Teka, Ano ang problema? alam mo ba kung ano ito? Ito ay pagkain ng mga manok natin. Ito ay almas caviar. Kalahating milyong yuan bawat tael. Ibinalid mo ang 2 kahon na ito at nawala ang 6 na milyong yuan. 6 na milyon? Xiaofeng, maging tapat ka kay Lola. Ano ba talaga ang ginagawa ng pamilya mo? Lumaki ako sa nayon ng pamilya Lee. Ang pamilya ko ay isang ordinaryong pamilya lang. Imposible. Ang scarf na seda ay galing sa Morocco. Hinabing kamay. Walang katulad sa buong mundo. Tinatayang halaga. 3 bilyon. Paano nangyari iyon? Sabi ng nanay ko. Ang mga ito ay napakamura. Tunay ba? O peke ang mga ito? Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Old Jiang, Tingley, padadalhan ko kayo ng pin. Pumunta kayo rito at tumingin ng isang bagay. Siya. Ang maliit na bakura na ito, mukhang sira-sira, pero may nakatagong kayamanan. Nanay, talaga bang gaya ng sinabi ni Chen Xiao, nababaliw ka? Tay, paano mo masasabi iyan kay Lola? Si Old Jiang ay dekano ng Academy of Agricultural Sciences. Si Tingley ay isang appraiser ng antigong bagay. Pagdating nila, ang katotohanan ay malalaman. Nasaan ang mga bagay? Pakita mo sa akin. Dito lang. Narinig ko mayroon pang ang sinaunang Egyptian scarf na seda ni Princess Aya. Pakita mo sa akin. Wow! Napakabango. Makinis at malambot na tekstura. Ito ay bigas na yanzi. Tingley, kumusta ang scarf? Well, ito ay tunay na scarf mula sa Morocco at perpektong napreserba. Kung ibebenta mo ito sa subasta, 5 bilyon ay walang problema. Imposible. Sabi ng nanay ko ang mga bagay na ito ay walang halaga. Mayroon ba ang pamilya mo ibang mahahalagang bagay patingin din ako? Xiaofeng, ilabas mo ang mga bagay na iyan at ipakita sa lahat. Iyan lang. Mag-relax lang kayo. Naku. Ito ay seladong glaze mula sa Song Dynasty Ru Kiln. Tinatawag itong isang tripod vessel na may pattern ng string. Kaunti lang ang umiiral sa buong mundo, bawat piraso ay kayamanan ng museo. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Paano naging posible iyon? Sabi ng tatay ko ang isang ito ang pinakamura. Sa bahay, ginagamit namin. Ito para pakainin ang mga manok. Pakainin ang manok? Ang pamilya mo ay talagang nag-aaksaya ng hindi mabibiling kayamanan. Ikaw. Oh, hindi ito ordinaryong repolyo. Para sa mga babae, pinapaganda nito ang balat. Para sa mga lalaki, pinalalakas nito ang katawan. Ang isang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Ang mangkok na ito ay espesyal din. Ang hilaw na material ay dapat mula sa Maggrave Mountains, gawa sa beryllium magnesium ore. Ang halaga ng mangkok na ito ay malamang na nasa daan-daang milyon. Ang pamilya ni Little Feng, talaga bang may ganitong karaming kayamanan? Xiaofeng, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan nang galing ang mga bagay na ito galing? Sabi ng mga magulang ko ang mga bagay na ito ay alinman sa mga regalo mula sa mga kapitbahay o
Ang pinsan ko binili ang mga ito sa tindahan ng bayan. Mayroon pa bang ibang uri? Tulad ng mga pintura o kaligrapiya? Sa silid ng tatay ko, marami pa. Marami pa? Ang mga ito lamang ay kahanga-hanga na. Maaring pumunta siya sa ibang lugar at nagnakaw ng mga tunay na piraso. Hindi sila ninakaw. Ipapakita ko sa iyo. Iyan lang. Tingnan mo. Tinglay. Ang mga bagay na ito, totoo ba sila? Ito ay galing kay Emperor Huizong ng Song, ang painting na Auspicious Cranes ni Zhao Ji. Na-auction ito minsan sa halagang 450 milyong dolyar. Ang sa iyo ay hindi rin masama. Ang ganyang mahalagang bagay, paano napunta dito? May mali. Talagang may mali. Kuya, ano bang nangyayari sa pamilya mo? Ang pamilya ko ay mga ordinaryong taga-bukid. Huwag kang magpanggap sa harap ng ate mo. Hindi ako nagsisinungaling. Yung mga numero na binanggit mo, nakita ko lang sila sa Monopoly. Pre, yung mga bagay mo, pwede mo bang ibenta sa akin? May gugustuhin ito? Mga bagay na ito, kaya kong kontakin ngayon din ang Shangjing's Business Conglomerate at kumuha ng quotation para sa iyo. 100, 200, 300, 6 bilyong RMB. Lahat ng mga kayamanan mo, kukunin ko lahat. Game coins ang sinasabi mo, di ba? RMB. RMB? Uy, basta ikaw, batang kapatid, ibenta mo ito sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang malaking boss sa ilalim ng lupa. Talaga bang mabebenta ang mga ito ng ganyang kalaking pera? Kung may pera ako, kaya ko. Manligaw sa pamilya, Jiang. Tinglay, mga bagay na ito, ilan ang gusto mo? Ibebenta ko lahat sa iyo. Mga ninakaw na bagay, pwedeng ibenta rin? Imposible. Talagang imposible. Kung ito ay ninakaw, ang buong pamilya nila matagal nang hinahanap. Teka, may mga mayayamang pamilya ba na hindi ko alam? Imposible iyon. Ang ordinaryong mayayamang pamilya walang ganitong antas ng mga bagay. Hoy, kahit ang pinakamayamang tao sa bayan, sa harap ng ganitong bagay, manghinginig pa rin siya. Kung ang mga ito ay talagang maaring ibenta, dagdag pa si Ginoong Liang. Hindi ba magiging tanyag si Li Feng? Tay, anong binabalak mo ngayon? Haha. Oh, Feng. Dati ay bulag ako sa iyong halaga. Hindi mo naman sisihin ang tiyo mo, di ba? Tiyo, pinalaki mo si Euro, ang iyong mga iniisip, naiintindihan ko. Magaling. Maraming kilala ang tiyo na mahilig sa mga kayamanang ito. Paano kung ilabas mo ang lahat ng bagay mula sa bahay at tutulungan kitang magkonekta? Tay, kanina nang pumasok ka, hindi ganyan ang mukha mo. Ako? Ipinanganak akong may masungit na mukha. Feng, huwag kang magdamdam. Ru, dati kitang sinisisi sa hindi pagpili kay Chen Zizhou. Tila ang aking paghuhusga ay malayo sa tama. Tay, tama na. Sige, tumigil na ako. Hindi ko inaasahan na ang pamilya ni Ro ay napaka-snob. Kung talagang pakasalan niya si Ro, ang kanyang pamilya ay magiging mga palaboy. Sobra na yon. At least si Ro mismo ay mabait. Huwag kang magmadaling humusga. Paano natin huhusgahan? Bago natin ipahayag ang tagapagmana ng pamilya Lee, may oras tayong subukan si Ro at ang kanyang pamilya. Tama. Kailangan nating suriin silang mabuti para sa ating anak. Tara na. Sabay tayong pumasok at makita sila. Kung ano talaga sila. Tara na. Tatay, nanay, bumalik ka na. Anak, sa bahay, bakit maraming bisita? Tito, tita, Xiaoro,
Napakaswerte ni Xiao Feng na nakahanap ng taong mapagmahal at matapang tulad mo. Ito ay kanyang biyaya. Tita, kay Xiaofeng, nakikita ko ang pagiging simple at katapatan. Napakaswerte ko na nakilala si Xiaofeng. Oh, anak, marunong ka talagang magsalita. Oh wow. Ito ang ama ng lalaking ikakasal, tama? Kamukha niya talaga si Xiao Feng. Tama? Guwapo at mahusay. Oh, oh. Ako ang ama ni Xiao Rou. Kumusta? Kumusta? Ito si Lola ni Xiao Rou, ang chairman ng pamilya Jiang. Chairman, kumusta? 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 At ito si, mula sa Akademya ng Aghampang Agrikultura, Dean Zhang. At ito si ang kilalang tagapagsuri ng kayamanan, Master Ting Lei. Akademya ng Pagsusuri ng Kayamanan? Oh, hindi. Hindi ba tayo malalantad? Well, hindi ko inaasahan na lahat ay hindi alintana ang aming munting tahanan. Kung mayroong kulang, mangyaring patawarin kami. Mangyaring patawarin kami. Siyempre, siyempre. Ang aming pamilya, talagang mahal ang kapaligirang ito. Maaliwalas. Oy, anak, bakit mo inilabas ang mga ito? Tatay, sabi ni Ting Lei ang mga ito ay pwedeng ibenta ng malaki. Kaya kinuha ko sila para ipakita sa kanya. Ah, saan? Ito? Kung hindi dahil sa mga libreng bagay mula sa nayon? O sa mga kapitbahay, mga libreng regalo mula sa mga tito at tita? Paano magkakaroon ng halaga ang mga iyon? Mr. Lee, mahilig ka talagang magbiro. Ang mga ito ay hindi basta-basta makukuha ng ordinaryong tao sa kanilang mga kamay. Hoy, kahit sa kabisera, kailangan maging isa sa mga may sobrang yaman na pamilya, isang dakilang pamilya, para makuha ang mga ito. Ah, Master, anong sinasabi mo? Ang aming pamilya ay isa lang ordinaryong pamilya. Paano kami magiging ganoon kagaling, di ba? Ordinaryo. Ordinaryo, ordinaryo. Mr. Lee, hoy, alam ko na nagiging mapagpakumbaba ka. Mr. Lee, magiging maginhawa ba para sa iyo na ipakita sa akin ang mga sertipiko para sa mga ito? Gusto ko talaga ang mga ito. Sabihin mo ang presyo. Kukunin ko lahat. Mga sertipiko? Ha? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Lahat ito ay libreng binigay. Saan ako kukuha ng mga sertipiko para sa kanila? Tama ba? Wala palang mga sertipiko? Wala. Kaya hindi malinaw ang pinagmulan. Posibleng ninakaw ang mga ito. Ting Lei, hindi ka basta-basta makapagsasabi ng ganyan. Paano ako mali? Walang sertipiko ang mga gamit mo, kaya hindi malinaw ang pinagmulan. Ano iyon kung hindi pagnanakaw? Ha? Pagnanakaw? Paano nangyari ito? Ninakaw ba talaga sila? Walang sertipiko ibig sabihin ninakaw. Ikaw pinapagod mo ako sa iyong panloloko. Ang pag-aasawa sa inyong pamilya ay naging dahilan upang mawalan ako ng dangal para sa pamilyang Jiang. Tatay, mga walang batayang paratang paano mo pinaniniwalaan ang mga iyon. Ang aking mga magulang ay nagsumikap sa buong buhay nila. Hindi nila gagawin ang ganoong bagay. Oy, kaya ipaliwanag ng malinaw ng tatay mo ang pinagmulan ng mga ito kung paano sila naging. Ipaliwanag ng malinaw. Kaya pala ang isang tao mula sa probinsya ay may maraming magagandang bagay sa bahay. Kaya sa pamamagitan ng hindi tapat na paraan mo nakuha ang mga iyon. Kung gusto mo talagang malaman ang pinagmulan ng mga ito, masasabi ko sa iyo. Pero hindi ngayon. Sinusubukan mo bang magpaliban at pagkatapos ay kumuha ng mga pekeng sertipiko? Sinasabi ko sa iyo, ang pamilya Jiang ay hindi kailanman makikisama sa pamilyang tulad mo at bababa sa antas na iyan. Tay, bakit pinipili mong pagkatiwalaan ang mga estranghero kaysa kay Xiaofeng at sa kanyang pamilya? Hindi pa ako pumayag na pakasalan mo ang pamilya Li. Ano? Nasa panig na sila? Xiaofeng, itinuro sa iyo ng nanay at tatay ang maraming aral sa buhay at kung paano ka kumilos. Ngayon oras na para subukin ka. Xiaofeng, kahit ano pa ang mangyari, magtiwala ka lang sa nanay at tatay. Xiaofeng, naniniwala rin ako sa iyo. Kung ire-report ko sila ngayon, yon ay magiging isang malaking tagumpay, hindi ba? Xiao Rou, sumama ka sa akin. Umuwi na tayo at i-report sila.
Sigurado ka bang si Chairman Lee ay nakatira sa baryo Pamilya Lee na ito? Sa hitsura ng mga bagay, hindi ito tugma sa karaniwang pamumuhay ni Chairman Lee. Tiyak na tama ang impormasyon. Muntik ko nang hanapin ang buong nayon. Ito na lang ang natitirang bahay. Bakit hindi muna pumasok at tingnan? Pamilyar ang boses na iyan. Tara na. Tito Jiang, kung walang matibay na ebidensya, hindi mo maaaring siraan ang aming pamilya. Sino ang nagsabing wala kang ebidensya? Naniniwala ako na si Xiaofeng at ang kanyang pamilya ay hindi ganoong uri ng tao. Xiaoru, sumama ka sa akin ngayon. Huwag kang mag-eskandalo dito. Hindi ako sasama sa iyo pabalik. Gusto kong makasama si Xiaofeng. Hindi ka sasama, ha? Tatawag ako ngayon at isusumbong sila. Kaninong bahay ang napakasira? Sa totoo lang, bahay ito ng isang probinsyano. Akala ko ito ay isang nakatagong malaking tao. Sa totoo lang, magnanakaw pala. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na ngayon. Ano? So may maliit kang sikreto, kaya gusto mo akong paalisin. O ito bay, natatakot kang ilantad ko ang iyong maruming lihim. Bakit hindi mo ilabas ang sertipiko? Naniniwala akong kaya ito ni Xiaofeng. Hindi niya tayo pababayaan. Ito ang perpektong pagsubok para kay Xiaofeng. Isang magandang pagkakataon. Oh, posible bang ang kinuha mo kahapon ay ninakaw? O, ikaw, Li Feng, ginawa mong regalo. Ang mga ninakaw na bagay. Sinusubukan mo bang sirain ang pamilya Jiang? Ganyan ka ba magplano? Ngayon, nagpaplano ka. Para sa batang iyon, hindi mo na pinapansin ang kapalaran ng pamilya Jiang? Wala ka nang pakialam? Chen Zizu, tigilan mo na ang walang saysay na satsat dito. Nagdadala ka ng gulo sa pagitan ng ating mga pamilya. Young Master Chen, natagpuan namin na ang museo sa ilalim ng Lee Group ay nawalan ng maraming kayamanan. Ang Cranes of Auspice ni Emperor Huizong, ang Northern Song Sky Blue Glaze, ay kabilang sa mga iyon. Ang pamilya Lee nga ay may dalawang kayamanan na ito. Kaya sino ang nagsisinungaling ng todo? Narinig ninyong lahat, di ba? Ha? Si Li Feng ay magnanakaw. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang inyong pamilya Jiang, sino ang dapat ninyong piliin bilang manugang? Ang sagot ay halata naman, di ba? Ha? Masyado kayong mabait? Ang ating Xiaoru, kung makakasama niya si Zizo, iyon ay kapalaran sa maraming buhay. Sinasabi ko sa inyong lahat, kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal kay Chen Zizu. Jiang Yuro, ulitin mo iyan. Malinaw na ang sinabi niya. Hindi kanya pakakasalan. Ang taong pakakasalan niya ay ako. Kalokohan. Yuro, isipin mong mabuti. Kung pakakasalan mo si Li Feng, itong taga-probinsya, matatali ka sa liblib na lugar na ito. Bilang babaeng taga-baryo sa buong buhay mo. Ingatan mo ang iyong bibig. Tingnan mo yan. Tingnan mo. Ito ba ang anak na pinalaki mo? Ang duwag naman. Tunay na mabait. Sige, tama na ang pagtatalo. Tumawag na lang ng pulis. Kung sino ang tama o mali, malalaman natin. Ikaw, lumalampas ka na. Ang pamilya Lee namin, matuwid at tapat. Hindi kami takot sa investigasyon. Pero tandaan mo, ang paninirang puri sa iba ay may pananagutang legal din. Siye. Tapos, matapang ka bang makipagpustahan sa akin? Tingnan natin sa huli. Kung sino ang dadalhin. Ano ang pusta? Kung mapapatunayan mo na ang mga ito, ay pag-aari ng pamilya Lee ninyo. Pagkatapos, luluhod ako at didilaan ang sapatos mo. Pero kung mapapatunayan mong hindi, dapat kang lumuhod sa akin at yumuko ng 10 beses. Matapang ka ba? Kung hindi ka payag ngayon, ituturing naming talo ka. Kahit ano pa man, ang pamilya Jiang namin ay hindi matatalo. Xiaofeng, huwag kang matakot. Makipagpustahan tayo sa kanila. Tayo ay matuwid at hindi takot sa anino. Makikipagpustahan ako sa iyo. Mabuti. Pagkatapos, kunin mo ang mga tinatawag na sertipiko ng kayamanan.
Ilabas mo. Nasaan sila? Sa kulungan ng manok. O sa kulungan ng baboy. Ilabas mo lahat. Hindi mo ba maalis, ha? Lumuhod ka na ngayon. Yumuko ka kay Lolo. Chen Zizu. Mukhang hindi pagbali ng iyong mga braso at binti ay isang pagkakamali. Presidente Liang. Ikaw, bakit ka biglang pumunta dito? Ikaw na maliit na bastos, ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang manggulo sa teritoryo ng pamilya Li. Pinatang Ginoo, Tagapangulo, Ginang. Pinsan, ikaw, bakit mo ako tinatawag na binatang Ginoo? Presidente Liang, anong tawag mo sa kanila? Presidente Liang ay inampon ng pamilya Li noong bata pa siya. Bilang ganti sa kabutihan nila sa pagpapalaki sa kanya, ginagalang niya sila. Ganun ba? Plano naming anunsyuhan ang pagkatao ni Xiaofeng mamaya. Ngayon dapat mong angkop na tulungan siya. Siya. Presidente Liang, kahapon, ang hindi sinasadyang pagkakamali ni Xiaozhou ay lubhang nakasakit. Patawarin mo siya. Kung gayon, kung papangyarihin kong mawala ang pamilya Chen sa Shangjing, maaari rin bang tawagin isang hindi sinasadyang pagkakamali? Ang laki ng bibig mo? Sa sandaling ito, ang aking pamilya Chen kapag pumirma ng kontrata sa pamilya Li para sa proyektong 100 bilyon sa silangang suburb, ikaw, Liang Wenwen, ay agad na yuyurakan sa ilalim ng aking mga paa. Tama. Liang Wenwen, kahapon akala namin ikaw ang pinipirmahan namin. Ngayon alam na namin. Kailangan lang naming pumirma sa chairman ng pamilya Li, iyon lang. Isang bagong emperador ang nagdadala ng mga bagong ministro. Liang Wenwen, kapag ang bagong chairman ay pumalit, kung ikaw pa rin ang presidente ay hindi tiyak. Liang Wenwen, kung ngayon ay magtatag ng magandang relasyon sa amin, baka kami ay tumulong sa iyo. Sa halip na kumilos ng ganito ngayon, hindi mo alam kung kailan ka nasa mabuting kalagayan. Itong sampal ay para sa kapatid mo. Baliw ka ba? Paano ang kapatid mo ay walang alam? Liang Wenwen, naglakas loob kang saktan ako. Kapag napirmahan na namin ang kontrata, ipapaluhod kita at tatawagin mo akong lolo. See? Inaasahan ko talaga na makita kung kaya mo bang pirmahan ang kontratang iyon. Ikaw. Hindi mo ginawa ng dayaan, di ba? Ako ay laging tapat at prangka na tao. Pero ikaw, patuloy kang nagpapanggap sa harap ko. Ano? Akala mo ba madali akong target? Ikaw. Oy, ate, ingat. Ayos lang. Tingnan mo siya. Duwag. Naglakas loob ba siyang saktan ako? Ang kaligtasan mo, ang pinakamahalaga. Palayasin mo na lang sila. Umalis na tayo. Bakit ako aalis? Hindi pa tapos ang pusta. Tatawag ako ng pulis at ipapaaresto kita. Hindi ka ba nagtataka kung saan nanggaling ang lahat ng ito? Hindi mo sasabihin sa akin na ang mga bagay na ito ay galing sa iyo muli, di ba? Bakit hindi ko kayang ipadala ang mga ito? Kahapon, ang mga bagay na ito sa kabuuan ay nagkakahalaga ng mahigit 20 bilyong dolyar. Dagdag pa ang mga antik na ito, hindi ito bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Kayo, may nakita na ba kayong ganito kayaman? Tsk! Palaka sa balon. Sa tingin ko, kayo ay magkakasabwat. Magnakaw ng mga bagay at ibenta ang mga ito, gamitin ang mga ninakaw na gamit para kumita ng maruming pera. Kayo ay walang batas. Paano kung makakapag-produce ako ng mga sertipiko? Sige. Kung mayroon kang mga sertipiko, tutuparin ko ang aking pangako. Hindi na ako magsasalita. Mabuti. Pinsan, Huwag kang mag-alala. Nasa kontrol ko na ang lahat. Haha. Ito lang? Ha? Ito. Peking lahat ito, di ba? Sinasabi ko sa iyo, nakipag-ugnayan na ako sa notaryo mula sa Christie's para gawin ang notarization para sa atin. Ako, pinaalam ko lang sa kanila na pumunta sa nayon ng pamilya Li. Kayo ay naghihintay lang na mapunta sa kulungan. Siya, kung gayon, papuntahin ko na lang ang notaryo upang patunayan ang aming kawalang sala. ate, kailan ba ang pamilya natin magkaroon ng napakaraming sertipiko? Ang hirap dalhin ng mga ito.
Mas mabuti nang itago sa bahay, maginhawa at ligtas. Kaya ang mga ito, magkano ang ginastos mo sa mga ito? Sa totoo lang, hindi ko binili ang mga ito. Ano? Oh, malalaman mo rin sa sandali. Nanay, ang mga ito, hindi naman talaga maaaring lahat ay totoo, di ba? Tingnan mo si CEO Liang, ang kalmado at panatag niyang itsura. Malamang malapit na sa totoo. Mawalang galang po. Saan nyo kailangan kaming magbigay ng notarization? Sila iyon. Gumawa sila ng mga peking sertipiko. Ang mga bagay na ito ay lahat ninakaw mula sa museo nila. Hindi namin ginawa. Ang mga ito ay tiyak na totoo. Pakiusap, kayong dalawa. Tulungan kaming imbestigahan ito ng lubusan at bigyan kami ng katarungan. Makatitiyak kayo. Bilang mga notaryo, tiyak naming ipagtatanggol ang mga prinsipyo ng pagiging patas at katarungan at gagawin ang pinakatamang pagpapasya. Pagkatapos ng pagsusuri ang mga sertipikong ito, ay tunay at talagang inilabas ng Christie's. Ito ano? Ito imposible ito. Ang mga security fibers sa mga sertipiko at ang opisyal na selyo ay nagpapatunay nito. Salamat sa paglilinis ng aming mga pangalan. Pinaghirapan ninyo ito. Tungkulin namin ito. Natalo ka sa pustahan na ito. Kahit na totoo ang mga ito ano, paano kung ang mga ito ay ninakaw mo rin? Chen Zizu, dakilang lalaki, hindi mo matanggap ang talo? Ano? Ayaw mong tuparin ang pustahan? Chen Zizu, hindi ko kailangan na dilaan mo ang sapatos ko. Umalis ka na ngayon. Sino ang nagsabing natalo si Chen Zizu? Sa ngayon, pwede akong pumunta sa Shangjing para pumirma ng kontrata sa pamilya Li. Pagkatapos, pagsisihan ninyong lahat ito. Pasensya. Nakarinig ako ng biro. Jiang Yuro, ikaw ang babae ko. Sasama ka sa akin ngayon. Sumama ka sa akin. Chen Zizu, bitawan mo ako. Sinabi niyang bitawan. Sinabi ni Euro na hindi siya sasama sa iyo. Hawakan mo siya ulit at tingnan mo ang mangyayari. Ikaw na walang kwenta, maglakas loob kang lumapit sa babae ko. Tio Jiang, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kayong lahat sasama ka ba sa akin o hindi? Sigurado ka ba na makakapirma ka ng kontrata sa pamilya Lee? Sinabi ko na sa iyo noon pa. 100% na pipirma. Mabuti. Sa mga salitang iyon, natiyak ako. Tiansheng, hindi ka maaaring magbago ng isip. Nanay, ginagawa ko ito lahat para sa pamilya Jiang. Xiaoro, kung hindi ka sasama sa akin ngayon, mula ngayon, ang pamilya Jiang wala ka na bilang anak na babae. Ba? Kahit wala sa inyo ang tumanggap sa akin, mananatili pa rin ako rito. Manatili rito, hindi magbabago ang kahirapan ng pamilya nila, kahirapan. Mabilis ka lang aangat kung magpapakasal ka sa pamilyang Chen. Mabilis na pag-angat. Ayaw ko ng anumang katayuan. Gusto ko lang makasama si Xiaofeng. Magpakailanman. Ikaw na suwail na anak. Jiang Yuro, wala ka kundi isang masamang babae. Itong walang pera na talunan. Anong maganda sa kanya para maging alipin ka? Anong sinabi mo? Sinabi ko si Jiang Yuro ay isang masamang babae. Mukhang inosente pero sa totoo lang siya ay walang iba kundi isang ganap na masamang babae. Lakas ng loob na guluhin ang pamilyang Chen. Wawasakin ko ang nayon ng inyong pamilyang Li hanggang sa lupa. Gagawin itong sementeryo. Ibigay kay Xiaofeng. Ang mga taga-nayon ay darating na. Siya? Si Xiaofeng. Huwag tayong bumaba sa kanilang antas. Ayos. Jiang Yuro, pinilit mo ako. Lakas ng loob mong aminin ang tunay mong relasyon sa walang pera na talunan na ito. Xiaoro, anong ibig sabihin ni Mr. Chen? Kayo niloko kayong lahat niya. Siya, si Jiang Yuro, para hindi siya makasal sa akin. Pumulot ng kung sino-sino sa kalye. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Xiaofeng, totoo ba iyan? Nanay, tatay. Pasensya na.
Dapat sinabi ko na sa inyo kanina. Ako, si Euro, at ako ay hindi magkasama. Xiaofeng, anong nangyayari dito? Hayaan mong magpaliwanag ako. Noong panahong iyon, ayaw kong pakasalan si Chen Zizou. Noong nalaman ko na si Xiaofeng ay naghahanap din ng kapareha. Iminungkahi ko kay Xiaofeng ang ideya na magpanggap na magkasintahan. Kasalanan ko ito. Dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga. Binigo kita. Bobo kang bata. Paano ka namin masisisi? Mahal? Alam ng lahat sa baryo na may girlfriend si Xiaofeng. Paano namin ipapaliwanag? Tunay ang nararamdaman ko para kay Xiaofeng. Tito, tita, kahit mayaman o mahirap ang pamilya Li, handang sumama kay Xiaofeng. Sa buong buhay ko. Swerte mo, Pilyo. Euro. Hindi ka magsisisi, di ba? Magsisisi? Sa totoo, nagsisisi ako na hindi kita nakilala ng mas maaga. Kadiri ba kayo? Nandito pa ako, hindi pa ako umaalis. Dahil hindi alam ng pamilya Jiang kung ano ang mabuti para sa kanila, pagkatapos nating pumirma ng kontrata sa pamilya Li, aayusin natin lahat ng utang, luma at bago. Anong sinabi mo? Si Li Hongyu, chairman ng Shangjing, tahasang tumangging pumirma sa amin. Ito kuya sinabi mo lang ang Shangjing. Ano ang pangalan ng tagapangulo? Li Hongyu. Tama iyan. Ako iyan. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Tatay, ano pa ang mayroon ka na hindi ko alam? Hindi ka ba nagtaka tungkol sa kung bakit ang aming pamilya ay may napakaraming mga bihirang kayamanan? Palagi mong sinasabi na gusto mong makipagtulungan sa Lee Group. Naisip mo na ba ang Lee sa Lee Group aling Lee iyon? Hindi, imposible. Maraming tao na nagngangalang Li sa mundong ito. Tiyak na nagkataon lang iyan. Hindi mo ako kilala? Kilala mo ba itong opisyal na selyo? Talagang hindi ito pag-aari ng pamilyang Li. Talagang hindi ito pag-aari ng pamilyang Li, opisyal na selyo ng tagapangulo. Tiyak na pinansipika mo iyan. Tumanggi kang makita ang katotohanan. Hindi ako tumatangging makita ang katotohanan. Presidente Li, dumating kami para sa iyong karawan. Tio Wu. Tagapangulo, Ginang. Sa tingin ko, oras na, kaya dinala ko ang lahat dito. Tamang-tama ang oras. Pangulo ng Pambansang Samahan ng Gucheng. Wu Jianbin. Ikaw talaga iyan. Magandang araw, Ginang. Kayo lahat ay hindi mula sa Li Group na namamahala sa bakal, langis, mga yate, at abyasyon, mga Pangulong Zhou, Luo, Pangulong Xie, at Pangulong Sun. Tatay, talaga kang presidente ng Shangjing Li? Tama. At ikaw ay ang nag-iisang tagapagmana. Bakit mo itinago sa akin? Bakit 3 beses lumipat ang ina ni Mencius para bigyan ang kanyang anak ng magandang kapaligiran sa edukasyon? Upang linangin ka mula sa murang edad na may mga halaga ng ambisyon, kasiyahan, at birtud. Ako at ang iyong ina ay umupa ng mga pinakamahuhusay na tao sa bansa. Sana maintindihan mo ang magandang intensyon sa likod ng pagtatago ng aming mga pagkakakilanlan. Lahat iyon ay para sa ikabubuti mo. Xiaofeng, alam kong mahirap ang tanggapin ngayon. Ngunit ang iyong tiyo at tiya, talagang ginawa nila iyon para sa ikabubuti mo. Ate, talaga bang inampon ka? Sa totoo lang, hindi. Ngunit para itago ang ating kayamanan, ako kinilala ko sina tiyo at tiya bilang aking tunay na pamilya. Ito sandali. Hayaan mo akong mag-isa sandali. Xiaofeng. Dito pupunta ako para tingnan si Xiaofeng. Kasalanan mo lahat ito. Kung may mangyari talaga sa anak natin, ay di-divorce kita. Ay naku, bigyan mo ng oras si Xiaofeng. Maiintindihan niya ang sitwasyon natin. Dito ka pala nagtatago.
Xiaofeng. Tito, tita itinago nila sa iyo. Mali iyon. Pero, mabuti naman ang intensyon nila. Alam mo, kung gaano kita kinaiinggitan. Hindi dahil mayaman ang pamilya mo, kundi dahil mayroon kang mga magulang na labis kang nagmamalasakit. Para sa iyo, kusang loob nilang tinalikuran ang buhay sa syudad at tiniis ang kahirapan kasama ka. Bihira iyon. Sinisisi ko ang sarili ko. Naghirap sila ng husto para palakihin ako sa lahat ng taong ito. Pakiramdam ko, binigo ko ang mataas nilang pag-asa. Alam mo ba kung bakit kita gusto? Naalala mo pa ba sa gate ng universidad kung paano mo iniligtas ang isang babae mula sa sampal ng kanyang ama? Tito, napakaraming tao sa paligid. Huwag mo siyang hampasin. Ikaw ang babaeng iyon. Sa unang pagkakataon, nahulog agad ako sa iyo. Sa pangalawang pagkakataon, pinagsama tayo ng tadhana. Sa pangatlong pagkakataon... Wala nang pangatlo. Mula ngayon, mananatili ako sa iyo magpakailanman. Pasensya na. Hindi ko sinadyang istorbohin ka. Nag-alala si Tito sa iyo. Hiniling niya na. Tingnan kita. Tara na. Gumawa ako ng pansit para kay tatay, para sa mahabang buhay. Sabay nating dalhin sa kanya. Tatay, ito ang mga pansit na ginawa namin para sa iyong kaarawan. Anak, hindi ka nagalit sa amin? Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa iyo. Salamat at pinapahalagahan ko ang lahat. Talagang gusto ko maging tagapagmana. Mabuti. Parang dula lang ang buhay, ano? Hindi ko inakala na ang aming pamilyang Jiang ay magiging kamag-anak sa pamilyang Li mula sa Shangjing. Tatay, bago nating ipagdiwang ang iyong kaarawan, may gusto akong gawin. Gawin mo ang gusto mo. Sina nanay at tatay ay laging nandito para sa iyo. Li Feng, huwag Mr. Li, bulag ako kanina. Hinamak kita, mangyaring, maging mapagpatawad at patawarin ang aking mga pagkakamali. Pwede mo ba akong palayain? Tama. Alam naming mali kami ni Xiao Zhou. Mangyaring bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Dala mo ba ang kontrata? Oo, dala ko. Eto, kita mo. Sinabi ko sa iyo, ang ating Mr. Li ay mapagbigay at mapagpatawad. Tiyak na pipirmahan niya ang kontrata. Ang mga kasosyo ng aming pamilyang Li, ang unang bagay na tinitingnan namin ay karakter. Ikaw, Chen Zizu, hindi karapat-dapat. Ikaw. Ngayon ay kaarawan ng tatay ko. Ayokong saktan ka. Kung matalino ka, aalis ka nang mag-isa. Li Feng, kung hindi ka pumirma sa kontratang ito ngayon, sa tingin mo hindi ko gagawing isang handaan ng libing ang kaarawan na ito? Ganoon ba? Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo lang ito pinahalagahan. Kuya niyo, ate niyo. Ano po ang mga utos ninyo? May gustong gumawa ng gulo sa handaan ng tatay ko. Alam mo naman kung ano ang gagawin, tama? Opo. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ano ito? Pakawalan mo ang kapatid ko. Pakawalan mo ang kapatid ko. Tito Jiang. Xiao Feng? Alam kong mali ako. Hindi mo naman ako itataboy palabas, hindi ba? Sinabi ni Euro na ang mga kilos ng magulang ko ay para sa ating pamilya. Ipinapalagay ko na ang mga kilos mo ay para rin sa iyong pamilya. Pero nakaligtaan mo ang isang bagay. Hindi mo pinansin ang damdamin ni Euro. Anak, nagkamali si tatay. Ang tatay ay para lang sa pamilyang Jiang at hindi pinansin ang iyong damdamin. Pasensya na. Ito ay regalo mula sa amin para sa kaarawan ng chairman at para sa pagbabalik ng binatang Panginoon.
Dahil alam naming na gusto mo ang bakal, espesyal naming ginamit ang ginto upang gawin ang dekorasyong ito na may temang bakal para sa iyo. Narinig ko na talagang gusto ng chairman ng buwan, kaya espesyal akong nagpadala ng tao sa buwan. At nagbalik ng lupa mula sa buwan para sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, salamat sa pagpapalaki kay Xiaofeng. Ako dapat ang magpasalamat kay Chairman Lee. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makararating sa kung nasaan kami ngayon. Ngayon, turno naman ng pinsan ko na pumasok. Xiaofeng, ang lupa sa silangang suburb, nabili ko na iyon bilang regalo sa kasal para sa iyo at kay Xiaoro. Masyadong mapagbigay. Hindi ko kayang tanggapin. 1 bilyon lang naman. Sa tingin ko, mura pa nga iyan. Tanggapin mo na lang. Ay, regalo iyan ng pinsan. Tanggapin na lang natin. Nagsalita na ang asawa mo? Paano mo susuwayin? Pinsan, anong sinasabi mo? Salamat, pinsan. Tito, tita, oras na para sa atin na pumili ng mapalad na araw. Hindi ba dapat munang pag-usapan ang DOT? Tatay, Oo, dapat. Tandaan mo noong unang tayo nagkita, yung card na ibinigay sa iyo ni tita? Sa totoo lang, ang card na iyon ay hindi 1,000, kundi 10 milyon. Ang manugang na babae ng pamilyang Lee nararapat lamang sa pinakamahusay. Kailangan din naming ihanda isang dote na 8.8 bilyon. Ililipat namin ito ng diretsyo sa card mo. tita, sobra naman ito. Wala ito. Ang 100 bilyong proyekto sa silangang suburb, si Xiaofeng, ang maglilipat nito sa iyo ng direkta. Tita, ito. Hindi ba dapat nating suriin ng mabuti? Tawag mo pa rin sa akin ay tita? Nanay, tatay. Oh? Mga biyenan? Tara pumili tayo ng mapalad na araw. Tara. Anak? Simula ngayon, ako ay ipinagkakatiwala ko ang sarili ko sa iyo. Hindi ba ito masyadong mabilis? Gusto mo pa bang mas mabilis? Ngayong gabi, matutulog tayo sa iisang kama. Hindi iyan nararapat. Si ate ang nagdedesisyon. Tara na.